Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 354 hanggang 6 na po. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Katulad ng mga antas ng paglilinang ng isang martial artist, ang konsepto ay nahahati sa 9 na antas. Ang bawat antas ay mas malakas kaysa sa susunod. Unang antas ng konsepto ay maihahambing ang lakas ng isang sinaunang may sungay na dragon. Ang konsepto sa ikalawang antas ay maihahambing ang lakas ng dalawang sinaunang may sungay na dragon. Ang third level concept ay maihahambing ang lakas ng tatlong sinaunang may sungay na dragon. So on and so forth. Ang pinakamalakas na antas ng konsepto, ang ika-9 na antas ng konsepto ay maihahambing sa lakas ng 9 na sinaunang may sungay na dragon. Ikatlong antas ng Earth concept. Nagulat din si Alvin. Nang makita niya ang pangalawang antas na pagtatanim ng Void Initiation Stage na ipinakita ni Sandro, ang kanyang puso ay napuno na ng pagkabigla. Ngayon, ginamit talaga ni Sandro ang ikatlong antas ng Earth concept. Hindi man lang nagkaroon ng pagkakataong makabawi si Alvin mula sa kanyang pagkabigla nang si Sandro ay humakbang pasulong at sa isang kisap mata, siya ay tila ganap na sumanib sa lupa at nawala ng walang bakas. Sa sandaling ito, ang payat na figure ng lantang matanda na nakatayo na may ekspresyon ng takot sa di kalayuan ay biglang nanginag. Kasunod nito, ang kanyang mukha ay namutla, parang ang kanyang leeg ay pilit na sinakal ng kung sino. Nakanganga ang bibig niya pero wala siyang masabi kahit na medyo matagal na. Sa susunod na sandali, ang kanyang mga mata na kumikislap sa isang mabangis na liwanag ay ganap na lumabo. Bang! Sandaling umindayog ang katawan ng lantang matanda bago bumagsak sa sahig. Nang bumagsak siya sa lupa, tumusok sa mata ang sariwang dugo na nakasisilaw at nagniningning na damaloy mula sa kanyang 7 siwang. Ang lantang matanda, isang first level na eksperto sa Void Initiation Stage. Kanina, kinokontrol pa niya sina Alvin at Megan sa loob ng kanyang mga kamay at hindi mapapantayan ang kanyang kapangyarihan. Ngunit ngayon, isang makapangyarihang eksperto sa Void Initiation Stage na tulad nito ang bumagsak sa lupa at namatay habang dumudugo ang kanyang 7 aperture. Ang eksena sa harap nila ay naging sanhi ng hindi tunay na pakiramdam nina Alvin at Megan. Isa ba talaga itong eksperto sa Void Initiation Stage? Kasabay nito, lubos silang nabigla sa lakas ni Sandro. Bagamat hindi nila naiintindihan ang mga galaw ni Sandro nang siya ay umatake, alam nilang lahat ng ito ay may kaugnayan kay Sandro na tila sumanib sa lupa at nawala sa lugar sa isang kisap mata. Whoosh! Sa sandaling ito, muling lumitaw ang malaswang anyo ni Sandro sa harap ng lahat, at nagkataong nakatayo siya sa harap ng bangkay ng lantang matanda. Kalmadong sinulyapan ng tingin ni Sandro ang lantang matanda, na para bang may ginawa lang siyang hindi gaanong kahalagahan. Samantala, ang pares ng kambal na lalaki na nakatayo sa malapit ay nagkatinginan, at nakita nilang pareho ang takot sa mata ng isa't isa. Napagtanto nila na nabangga nila ang isang platong bakal. Isang eksperto sa ikalawang antas ng Void Initiation Stage na nakaunawa sa ikatlong antas ng Earth concept. Kahit na sa buong nakapalibot na lugar ng sinaunang lungsod ng Everlast, ang gayong pag-iral ay itinuturing pa rin na isang nangungunang pag-iral. Talagang nakatagpo sila ng ganoong pag-iral. Tumakas ka. Ang parehong pag-iisip ay lumitaw sa kanilang mga isipan, at pinaandar nila ang kanilang mga diskarte sa paggalaw sa gulat upang lumabas sa restaurant. Nais nilang lisanin ang lugar na ito na naging sanhi ng kawalan ng pag-asa sa kanilang mga puso. Sa lugar na ito, nadama nila na ang kanilang buhay ay ganap na umalis sa kanilang sariling kontrol. Bahagyang nagsalubong ang mga kilay ni Sandro, hahabol na sana siya sa kanilang dalawa nang bigla siyang may naramdaman, at isang ngiti ang lumitaw sa gilid ng kanyang bibig habang bahagya siyang umiling. Biglang namula ang figure ni Sandro, at nawala siya sa lugar. Nang muli siyang nagpakita, nasa tabi na siya ni Zoe. Ang espiritual na lakas ni Alvin na umaban sa tuktok ng Nascent Soul Stage ay nanginginig, at mahina niyang napansin na may nagkataong kumikislap, at ang tao ay dumiretso sa pares ng tumatakas na kambal. Sino ito? Nang si Alvin ay nagtataka sa kanyang narinig, isang malasipol na figure ang lumitaw sa kanyang mga mata, at hamarang sa daanan ng kambal na magkapatid.
Sa itaas ng taong ito, isang parang buhay na sinaunang may sungay na dragon ang nananatili doon, at ang isa pang 2,000 sinaunang mammoth silhouette ay parang kumikislap na mga bituin sa paligid ng maliwanag na buwan habang pinalilibutan ng sinaunang may sungay na dragon silhouette, na parang sinasamba nila ang pinakamataas na emperador. Ika-9 na antas ng Void Priang Stage. Namutla ang mukha ng kambal na napatigil habang nagsisigawan sa gulat. Iwan mo na ang buhay mo dito. Ang boses ng tao ay labis na nakalulugod sa pandinig, at agad siyang umatake. Whoosh! Whoosh! Ang kanyang pares ng maisla na mga kamay ay kumikislap na parang kidlat, na tila nag-transform sa 2 makamandag na ahas na kumagat patungo sa kambal na magkapatid at direktang pumihit ang kanilang mga ulo. Gotcha! Ang tunog ng mga buto ay malinaw na naririnig, at nagdulot ng panginginig sa kanyang gulugod. Bang! Bang! Pagkatapos ng kanyang mga pag-atake, ang mga katawan ng kambal ay bumagsak sa lupa, at sumunod sa mga yapot ng lantang matanda. Ito. Nagkatinginan sina Alvin at Megan, at nakita nilang dalawa ang pagtataka sa mga mata ng isa't isa. Dahil lamang sa nakilala nila ang babaeng nagpakita sa kanilang mga mata upang patayin ang pares ng kambal. Ang babaeng ito ay walang iba kundi ang magandang manager na iyon mula sa Drainpool Inn sa tapat ng Eternal Jade Restaurant. Hindi akalain ni Alvin na ang magandang manager na ito na tila walang katulad na mahina ay magkakaroon talaga ng nakakatakot na cultivation. Nakangiting tumango ang magandang manager kina Alvin at Megan, pagkatapos ay umikot ang dumadaloy na liwanag sa loob ng kanyang pares ng magagandang mata habang nakatingin siya sa malayong Sandro at Zoe, at ang kanyang tingin ay halos bumaba kay Zoe. Shane! Tumango si Sandro sa magandang manager at walang pakialam na bumati. Nang harapin ang malamig at walang malasakit na ugali ni Sandro, ang maselang katawan ng magandang manager ay nanginginig ng hindi mahahalata, ngunit malinaw na nakita ito ni Alvin. Gayunpaman, alam ni Alvin na ito ay isang pribadong usapin ni Sandro, kaya hindi na niya binigyang pansin. Dinala niya si Megan na tumayo sa harap ni Jack, pagkatapos ay tinulungang tumayo si Jack bago ito pinaupo sa gilid. Jack, okay ka lang ba? Umiling si Jack at pilit na ngumiti. Ayos lang ako. Binigyan ni Alvin si Jack ng grade 7 na gold injury pill bago nagsimulang tulungan siyang matuno ang nakapagpapagaling na lakas. Sa kasalukuyan, nawala na ang lahat ng origin energy ni Jack, at lubos na hindi natunaw ang nakapagpapagaling na lakas ng tableta. Sa madaling panahon, sa tulong ng origin energy ni Alvin, ang mga sugat ni Jack ay gumaling ng malaki. Bagamat hindi na makarecover ang kanyang dantian, mas lalong gumanda ang kanyang kutis at hindi na ito namumutla gaya ng dati. Naiintindihan ko na ngayon. Biglang, isang medyo kahabag-habag na boses ang narinig ng mga tainga ni Alvin. Inangat ni Alvin ang kanyang ulo para tingnan at ang nakita niya ay ang magandang manager ng Drainpool Inn na bumantong hininga bago tumalikod at umalis. Ang malasinal at magandang figure niya ay malungkot na parang nawala sa kanya ang pinakamahalagang bagay sa kanyang buhay sa isang iglap. Bukod pa riyan, nang tumingin si Alvin kina Sandro at Zoe, naramdaman niyang may kakaiba sa mag-asawang ito. Hindi nagtagal, nakuha niya ang sagot na hinahanap niya. Kaya pala dahil ito kay Zoe. Ang kasalukuyang Zoe ay hindi nagkulang ng katiting na kumpiyansa. Kung ikukumpara sa kanyang sarili noong nakaraan, ang kasalukuyang Zoe ay parang ibang tao. Anong nangyari? Naguguluhan si Alvin sa kanyang puso, mahirap isipin kung paano magbago ng husto ang isang tao sa isang kisap mata. Hinawakan ni Alvin ang kamay ni Megan at lumapit kina Sandro at Zoe bago taos pusong nagpasalamat. Kuya Zhang, Kipag, salamat. Puno ng pasasalamat ang tono niya. Ngayon, kung hindi dahil sa tulong ni Sandro, imposibleng mabuhay sila ni Megan. Little Sister Megan, okay ka lang. Iniunat ni Zoe ang kanyang maselang kamay upang kunan si Megan mula sa tagiliran ni Alvin, pagkatapos ay hinayla si Megan sa kanyang gilid bago nagtanong tungkol sa kapakanan ni Megan. Kuya Zoe, ayos lang ako. Bahagyang umiling si Megan. Halika, mag-uusap tayong magkapatid, huwag natin silang pansinin. Dinala ni Zoe si Megan na umupo sa gilid, at nagsimula silang masayang nag-uusap. Nagdulot ito ng tingin ni na Alvin at Sandro sa isa't isa at walang magawang ngumiti.
Nakahanap silang dalawa ng mauupuan malapit at pagkatapos nilang maupo, bahagyang napabuntong hininga si Alvin sa emosyon. Kuya Zhang, hindi ko talaga akalain na isa ka talagang eksperto sa void initiation stage. At saka, isa kang eksperto sa void initiation stage na nakaintindi sa ikatlong antas ng Earth concept. Ngumiti si Sandro. Swerte lang. Swerte. Umiling si Alvin dahil tiyak na hindi ito swerte. Ang kakayahan ni Sandro sa pag-unawa na kayang unawain ang ikatlong antas ng Earth concept sa ganoong edad ay naging sanhi ng pagkagulat ni Alvin. Ayon sa mga alaala ng Rebirth Martial Emperor, kahit na sa buong foreign lands, ang ganitong kakayahan sa pag-unawa ay maaaring ituring na medyo mahusay. Kuya Zhang, hindi ka mula sa Azure Forest Imperial Kingdom? Tanong ni Alvin. Hindi. Umiling si Sandro. Bigla, na parang may naisip siya, tumingin siya kay Alvin at nagpakita ng bahagyang ngiti. Kuya Alvin, salamat. Natigilan si Alvin. Para saan? Hindi niya magawang ibalot ang ulo nito. Si Sandro ang nagligtas sa kanya kanina, di ba? Bakit siya lumingon at nagpasalamat sa akin? Brother Alvin, sa palagay ko ay dapat kang maging interesado sa relasyon sa pagitan ko at ng manager ng Drainpool Inn, tama ba? Tanong ni Sandro. Bagamat hindi niya alam kung bakit biglang itatanong ito ni Sandro, ngunit hindi pa rin mapigilan ni Alvin na tumango. Tinawag siyang Shane, at kaibigan ko ang aking pagkabata, at ang aking angkan at kanya ay naging magkaibigan ng mga henerasyon. Ang aming mga angkan ay nag-aayos ng aming kasal ng magkasama hola bata pa kami. Masasabing siya ang aking kasintahan. Siyempre, iyon ang lahat ng nakaraan. Sa sandaling iniwan ko ang angkan, ang pag-aasawa na iyon ay nawasak. Habang nagsasalita si Sandro, dinampot niya ang kanyang wine gourd at nagbuhos ng isang subo sa kanyang bibig. Childhood friend. Hindi inakala ni Alvin na magkakaroon pa rin si Sandro ng ganitong uri ng relasyon sa manager ng inn. Nagpatuloy si Sandro. Mula noong bata pa kami, kinuha ko na siya bilang sarili kong kapatid, at hindi ko naisip na may mangyari sa aming dalawa. Kaya, hindi ko na pinansin ang kontrata ng kasal. Nang maglaon, nakilala ko si Zoe, at mabilis kaming nahulog sa ilog ng pag-ibig. Sa orihinal, hindi nakialam ang aking angkan sa akin at kay Zoe. Bagamat walang anumang background si Zoe, ang kanyang likas na talento sa martial daw ay napakahusay. Gayunpaman, nang maglaon, isang aksidente ang naging sanhi ng pagkasira ng dantian ni Zoe, at nawala ang lahat ng kanyang pinagmulan na enerhiya. Mula sa sandaling iyon, sinimulan nila akong hadlangan ng aking angkan sa pagkikita at gusto pa nila akong paghiwalayin si Zoe na magpakasal. Naimpluwensyahan ng aking galit, umalis ako sa angkan. Sa oras na iyon, isa pang mas malaking problema ang bumagsak. Gusto talaga ni Zoe na iwan ako, dahil lang sa pakiramdam niya na dahil tuluyang nawala ang kanyang paglilinang, hindi siya karapat-dapat sa akin, at nawalan siya ng tiwala sa sarili. Para sa kapakanan ng pagpapahintulot sa kanya na magbago ang kanyang kumpiyansa, dinala ko siya sa malayo sa ancient city of Everlast na ito at itinatag ang kanyang Eternal Restaurant kasama ang kanyang Eternal. Habang nagsasalita siya dito, isang bahagyang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Sandro. Eto, nakita ko na naman yung ngiti niya. Kahit sobrang uncertain pa rin siya. Sa ilang sandali, ang ngiti sa mukha ni Sandro ay napalitan ng mapait na ngiti. Gayunpaman, ang hindi ko inaasahan ay talagang pupunta si Shane sa sinaunang lungsod ng Everlast na ito para hanapin ako. 355. Hindi na kailangang sabihin ni Sandro kung ano ang nangyari pagkatapos noon dahil halos mahulaan na ni Alvin ang nangyari. Walang iba kundi si Shane ay hindi sumuko. Pagkatapos, kasabay ng kawalan ng kumpiyansa ni Zoe, naging sanhi ito ng pakiramdam ni Shane na may pagkakataon na samantalahin. Kaya naman, si Sandro at ang kanyang asawa ay palaging nakatitig sa kanya. Nagsalita si Sandro sa walang pidgel na paraan. Sa pagkakataong ito, ang damdamin ninyo at ng hipag, na hindi nag-iiwan sa isa't isa kahit sa kamatayan, ay nahawahan si Zoe. Si Zoe ay parang bigla na lang siyang babalik. Naramdaman niyang hindi na niya ako karapat-dapat, at wala na ang dati niyang kawalan ng kumpiyansa. Hanggang sa nagsimula pa siyang magmungkahi na gusto niya akong lisanin ang sinaunang lungsod ng Everlast.
Ito ay halos imposible para sa isang bagay na tulad nito na mangyari sa nakaraan. Habang nagsasalita siya dito, si Sandro ay may nasasabik na ekspresyon. Congratulations Kuya Zhang. Bahagyang ngumiti si Alvin habang binabati si Sandro. Nagpatuloy si Sandro. Kanina, napagtanto ni Shane na binago ni Zoe ang kanyang kumpiyansa, at alam niyang wala na siyang pagkakataon. Kaya, dumating siya at aalis sa mga susunod na araw. Sa pagkakataong ito, napakaganda ng serbisyo mo sa akin ng hipag. Kung hindi, kung talagang pinahintulutan si Shane na magpatuloy sa ganito sa loob ng ilang taon, hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko. Tumango si Alvin. Makalipas ang isang oras. Muling nilisan nina Alvin, Megan, at Jack ang sinaunang lungsod ng Everlast. Pero may dalawa pang tao sa tabi nila. Ito ay tiyak ang mag-asawa, sina Sandro at Zoe. Ibinigay ni Alvin ang kanyang Fergana horse kina Sandro at Zoe, at naupo siya sa Fergana horse kasama si Megan. Niyakap ni Alvin si Megan habang hinihimok niya ang kabayo pasulong. Sa kasalukuyan, si Sandro ay nagpalit ng malinis na damit at hindi na niya taglay ang malaswang hitsura mula noon. At saka, naahit na ang pinaggapasan sa mukha niya kaya nagmukha siyang matikas at walang pigil. Gayunpaman, nakasabit pa rin sa kanyang baywang ang isang wine gourd. Ang alak na ito ay tulad ng kanyang kayamanan na hindi umalis sa kanyang tabi. Kuya Zhang, bakit parang hindi maubos ang alak sa lang? Makalipas ang kalahating buwan, sa wakas ay hindi napigilan ni Alvin na magtanong. Sa loob ng kalahating buwang ito, nakakasigurado siya na hindi napunan ni Sandro ang alak sa wine gourd. Ang kanyang wine gourd ay parang isang napakalalim na hukay na naglalaman ng alak na hindi maiinom hanggang sa ilalim. Natigilan si Sandro nang marinig niya ang tanong ni Alvin, pagkatapos ay hindi niya napigil ang mapatawa. Brother Alvin, ang wine gourd ng Kuya Zhang mo ay hindi ordinaryong gourd. Isa itong grade 5 spirit weapon, at ito ay may kakayahang maglaman ng 10,000 pounds ng wine. Bahagyang ngumiti si Zoe habang nagpapaliwanag kay Alvin. Grade 5 spirit weapon. Casual na nagsalita si Zoe, ngunit nang pumasok ito sa tainga ni Alvin, sa halip ay parang kulog. Grade 5 spirit weapon. Si Megan na nakaupo sa harap ni Alvin at nakahiga sa kanyang dibdib ay hindi napigil ang mapasigaw sa gulat, pagkatapos ay ang kanyang magagandang mata ay kumikislap na may kinang ng hindi makapaniwala habang nakatingin sa alak na lang sa mga kamay ni Sandro. Si Jack na nagudyok sa kanyang kabayo sa pangunguna ay bahagyang napakilos at nabigla. Na-misjudge ko talaga. Napabuntong hininga si Alvin nang may damdamin. Ngayon, nang lumawak ang kanyang espiritual na lakas, napansin niya na ang alak na lang sa kamay ni Sandro ay talagang isang grade 5 spirit weapon. Grade 5 spirit weapon. Lumakas ang mood ni Alvin. Ayon sa kanyang kaalaman, kahit sa buong Azure Forest Imperial Kingdom, ang grade 5 spirit weapons na ito ay umiiral pa rin tulad ng Phoenix Feathers at Kilin Horns. Ang 7-star sword sect na sinalihan niya ay isa sa mga nangungunang sekta sa Azure Forest Imperial Kingdom. Gayunpaman, ang isang mabigat na sekta na tulad nito ay tila mayroon lamang isang grade 5 spirit weapon, isang grade 5 spirit sword. Kumbaga, itong grade 5 spirit sword ay nasa kontrol ng sect leader. Ang grade 5 spirit sword na iyon ay ang espada ng sect leader ng 7-star sword sect para sa mga henerasyon at henerasyon. Bukod sa kakayahang mag-imbak ng alak, ang wine gourd na ito ay malamang na isang napakalakas na nakakasakit na spirit weapon din. Napansin ni Alvin ang pagkakaiba ng wine gourd na ito, hindi katulad ng spatial ring na isang spirit weapon na puro ginagamit para sa pag-iimbak, ang wine gourd ay may mga bakas pa rin ng pagpatay na layunin. Ito ang layunin ng pagpatay na tanging isang nakakasakit na sandata ng espiritu ang nagtataglay. Grade 5 spirit weapon. Napakakaunti sa loob ng Azure Forest Imperial Kingdom. Kahit na ang imperyo ang nalampasan ng Imperial Kingdom, malamang na hindi rin marami. Hindi kaya si Kuya Zhang ay mula sa Darkstone Empire. Lihim na nahulaan ni Alvin sa kanyang puso. Habang naglalakad, sinubukan niyang tanungin si Sandro tungkol sa kanyang background, ngunit tinatawanan lamang ito ni Sandro, pagkatapos ay sasabihin nilang wala na siyang kaugnayan sa nakaraan at ayaw niyang banggitin ito. Naramdaman ni Alvin ang pagiging aloof at determinasyon sa tono ni Sandro.
Mukhang nasaktan ng husto ng angkan nitong Kuya Zhang si Sandro. Si Sandro ay hindi gustong magsabi ng anuman kaya natural na hindi na nagtanong pa si Alvin. Ito rin ang naging dahilan upang ang background ni Sandro at Zoe ay naging isang bugtong sa kanyang mga mata. Kuya Zhang, hipag, may plano ba kayong dalawa? Tanong ni Alvin. Wala kaming anumang partikular na plano sa ngayon. Ngunit, dapat tayong umikot sa Azure Forest Imperial Kingdom. Kaya ibabalik namin kayo ng hipag sa 7-star sword sect bago tayo gumawa ng anumang plano. Bahagyang ngumiti si Sandro. Isang bakas ng init ang dumaloy sa puso ni Alvin. Natural na alam niya ang intensyon ni Sandro, walang alinlangan na gustong i-escort siya at si Megan pabalik sa 7-star sword sect. Kung tutusin, ngayon, iba na ang cultivation ni Jack kaysa dati. Kahit na ito ay isang unang antas ng Void Prying stage na martial artist, hanggat ang tao ay gumagamit ng isang spirit weapon, kung gayon si Jack ay hindi magiging katugma. Bagamat nagawa ni Jack ang Advanced Sword Force na maihahambing sa lakas ng 2,000 sinaunang mammoth, ang lakas na ipinagkaloob ng Advanced Sword Force ay hindi nadagdagan ng isang spirit weapon. Ang isang espiritong sandata ay nagawa lamang na palakasin ang lakas ng katawan at origin energy. Sa kasalukuyan, si Jack ay nawala ang lahat ng kanyang origin energy, at isang ikasyam na antas lamang ng body tempering stage cultivation ang natitira sa kanya. Kapag ang lakas ng kanyang katawan ay ganap na sumabog, ito ay maihahambing lamang sa lakas ng isang sinaunang mammoth. Kahit na gumamit siya ng Grade 7 Spirit Sword at makuha ang amplification mula dito, ang lakas ni Jack ay hindi man lang umabot sa lakas ng 2 sinaunang mammoth. Jack! Bumantong hininga si Alvin saka tumingin kay Jack na sumakay sa kanyang kabayo sa harapan at nagtanong. Jack, anong plano mo? Huminga ng malalim si Jack nang marinig niya ito, pagkatapos ay dahan-daang sinabi, Young Master, sa kasalukuyang lakas ko, wala akong maitutulong sa iyo. Gusto kong bumalik sa aking bayan. Ang tono ni Jack ay nagdala ng bahagyang kapeitan sa loob. Pagkatapos ay ibabalik ka namin sa iyong bayan. Tumango si Alvin, iginagalang niya ang pinili ni Jack. Napagpasyahan niya sa kanyang puso na tiyak na tutulungan niya si Jack na maibalik ang kanyang dantian sa hinaharap. Ibalik ang isang dantian. Kung sino man ang nakakaalam ng kasalukuyang iniisip ni Alvin, tiyak na iinsulto nila si Alvin bilang isang baliw at iisipin na si Alvin ay nagpapakasawa sa pinakamaligaw na pantasya. Pagkatapos ng lahat, kapag nasira ang dantian, kahit na ang isa ay kumain ng pinakamahusay na gamot sa pagpapagaling sa buong Cloud Continent, ang Grade 1 Life Recovery Pill, wala pa ring kapangyarihang iligtas ang dantian ng taong iyon. Ito ay isang katotohanan na pampublikong kinikilala sa loob ng Cloud Continent. Sa sandaling ang dantian ay baldado, ang buhay ng isang tao ay tapos na. Ito ay isang bakal na batas. Gayunpaman, bilang taong sumanib sa mga alaala ng Rebirth Martial Emperor, walang pakialam si Alvin sa mga tinatawag na Iron Laws na ito. Ayon sa mga alaala ng Rebirth Martial Emperor, mayroong 2 paraan para maibalik ang isang lumpo na si Dantian. Ang una, maghanap ng maalamat na halamang gamot na tinatawag na Immortal Spirit Herb. Ang Immortal Spirit Herb ay umiral lamang sa mga alamat, at kahit ang Rebirth Martial Emperor ay narinig lamang ito, ngunit hindi ito nakita. Di umano, ang Immortal Spirit Herb ay nakapagdulot ng isang paylay na muling tumubo ang kanyang mga paa. Ang lakas nitong nakapagpapagaling ay matatawag na heaven-defying. Ang pangalawa, ay ang maging isang quasi-royal grade alchemist, at pinuhin ang isang quasi-royal grade resurrection pill. Ang quasi-royal grade resurrection pill ay isang nakapagpapagaling na gamot na nalampasan ng grade 1 life recovery pill. Sa loob ng Cloud Continent, alam lang ng mga tao na ang pinakamahusay na gamot sa pagpapagaling ay ang grade 1 life recovery pill. Hindi nila alam na mula pa noon, ang Rebirth Martial Emperor ay nipino ang quasi-royal grade resurrection pill at ang royal grade resurrection pill ay nalampasan ang grade 1 life recovery pill. Gaano man kalubha ang pinsala, hanggat hindi pa tumibok ang puso, maliligtas sila sa pamamagitan ng pag-inom ng quasi-royal grade resurrection pill. Tulad ng para sa royal grade resurrection pill. Mas pinalaki pa nito.
Kahit na huminto ang pagtibok ng puso, hanggat hindi pa ito humihinto ng higit sa 1 oras, may liligtas ang tao sa pamamagitan ng pag-inom ng Royal Grade Resurrection Pill. Masyadong hindi praktikal ang Immortal Spirit Herb na iyon. Mukhang kailangan kong maghintay hanggang makarating ako sa foreign lands at makuha ang malaking kayamanan na iniwan ng Rebirth Martial Emperor para sa kanyang ikatlong buhay para matulungan si Jack na ibalik ang kanyang dantian. Naisip ni Alvin sa kanyang puso. Sa loob ng tambak ng mga kayamanan na inihanda ng Rebirth Martial Emperor para sa kanyang ikatlong buhay, ang Quasi-Royal Grade Resurrection Pill at Royal Grade Resurrection Pill ay kasama nila. Matapos gumugol ng 1 buong buwan sa pagtakbo sa buong biyahe, sa wakas ay nakarating na ang grupo ni Alvin sa bayan ni Jack. Ang bayan ni Jack ay matatagpuan sa loob ng isang grupo ng mga bundok, at ito ay itinuturing na isang malayong nayon. Jack, dito ka lumaki. Tumingin si Alvin sa malayong nayon at hindi napigil ang mapasigaw sa mahinang boses. Mahirap para sa kanya na isipin kung paano si Jack, ang nabuong Guardian Elder ng Boundless Sect, ay nagkaroon ng isang karaniwan at karaniwang kapanganakan. Oo. Tumango si Jack, at bahagyang nasasabik siya habang nakatingin sa malayong nayon. Kakapasok lang ng grupo ni Alvin sa nayon nang mapansin sila. Si Uncle Jack po. Hindi nagtagal, 12 o 13 taong gulang na kabataan na may matalas na mata ang nakakilala kay Jack at napasigaw siya sa gulat bago sumugod. Uncle Jack! Uncle Jack! Ikaw! Natigilan si Jack habang nakatingin sa kabataang lumundag sa kanyang yakap. Tito Jack, hindi mo ako nakikilala. Ako si Hendrik. Itinaas ng binata ang kanyang ulo at tumingin kay Jack na may nasasabik na ekspresyon. Ikaw si Hendrik. Natigilan si Jack saka hindi napigil ang tumawa habang hinihimas ang maliit na ulo ng binata. Hendrik, ilang taon pa lang tayong hindi nagkita at lumaki ka na. Tumawa ng mahina ang binata. Tito Jack, 7 pa lang ako noong huli kang umalis. Mabuti pa ba ang lahat sa nayon? Tanong ni Jack. Mabilis na tumango ang binata. Ayos naman ang lahat, kaya lang medyo namimiss natin si Uncle Jack. Magiging outstanding martial artist ako tulad ni Uncle Jack sa hinaharap, pagkatapos ay pumasok sa Boundless Sect at maging isang mahusay na tagapag-alaga tulad ni Uncle Jack. Dahil sa walang muwang na anyo ng kabataan, hindi mapigilan nina Alvin, Megan, Sandro, at Zoe na hindi ngumiti. Kung gayon kailangan mong magtrabaho ng husto, Hendrik. Nakangiti si Jack habang hinihikayat niya, ngunit isang bakas ng paghihirap ang sumilay sa kanyang mga mata. Jack! Tito Jack! Hindi nagtagal, isang pulutong ng mga tao ang bumuhos sa labas ng nayon at sila ay hindi kapani-pani walang masigasig. Ang nasa isip ni Alvin nang makita niya ang eksenang ito. Mukhang pagkatapos na si Jack ay naging Guardian Elder ng Boundless Sect, hindi niya nakalimutan ang kanyang sariling bayan. Ang lahat ng mga taga-nayon na ito ay gumagalang sa kanya mula sa kaibuturan ng kanilang mga puso. 356, ikasyam na antas ng pinagmulan ng pangunahing yugto. Tagasalin, Crazy Tulonzurator Editor, J. Si Jack ay umasa sa kanyang sariling pagsusumikap upang lumaki bilang tagapag-alaga na elder ng Boundless Sect mula sa isang bata na lumaki sa kabundukan. Ito ay isang nakakagulat na gawa. Bukod dito, pagkatapos niyang maging Guardian Elder ng Boundless Sect, naalala ni Jack ang kanyang pinagmulan at napangalagaan ang kanyang sariling bayan, at mas mahirap itong makuha. Talagang kagalang-galang siya. Dahil dito, nakuha ni Jack ang pagkilala ng lahat ng mga taga-nayon sa kanyang bayan. Dahil sa kanilang relasyon kay Jack, ang pag-ibig ng mga taga-nayon kay Jack ay umabot sa grupo ni Alvin, at nakakuha sila ng isang napakamadamdaming pagtanggap mula sa mga taga-nayon. Matapos manatili sa nayon ng ilang araw at tamasahin ang buhay sa kanayunan, ang grupo ni Alvin ay handa nang umalis. Bago sila umalis, pinuntahan ni Alvin si Jack. Jack, ito ang panlunas. Sa hinaharap, hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa pag-ulit ng lason sa iyong katawan tuwing 6 na buwan dahil sapat na ang antidote na ito upang ganap na maalis ang lason sa iyong katawan. Nag-withdraw si Alvin ng isang medicinal pill at ipinasa ito kay Jack.
Noong araw na iyon, para sa kapakanan ng pagkontrol kay Jack, nagdagdag siya ng lason sa grade 9 na spirit cleansing pill na ibinigay niya kay Jack. Ito ay isang uri ng mabagal na lason, at hanggat ang isang tao ay hindi nakainom ng panlunas sa loob ng isang yugto ng panahon na higit sa 6 na buwan, kung gayon ang isa ay walang alinlangan na mamamatay. Ngayon, binigyan ni Alvin si Jack ng antidote para tuluyang maalis ang lason na iyon. Salamat, young master. Huminga ng malalim si Jack bago tinanggap ang medicinal pill at ininom ito, pagkatapos ay taos puso niyang sinabi. Young master, hindi makakasama si Jack sa hinaharap, kaya dapat mong alagaang mabuti ang iyong sarili, at protektahan ang iyong sarili ng mabuti. Hindi kailangang makonsensya si young master sa nangyari sa akin, dahil ang lahat ay tadhana. Tadhana. Umiling si Alvin. Jack, tanungin kita, ano ang kapalaran? Napatulala si Jack nang marinig niya ito. Hindi niya alam kung paano ito ipapaliwanag. Jack, tandaan mo ito. Huwag na huwag kang maniniwala sa tinatawag na fate. Ngayon, bagamat ang iyong dantian ay baldado na, ang iyong advanced sword force ay naroroon pa rin. Dahil binuksan mo na ang pinto sa force, kahit wala kang origin energy, nagagawa mo pa ring ipagpatuloy ang pag-unawa sa sword concept. Dahan daw ang sinabi ni Alvin kay Jack. Hindi na importante lahat. Umiling si Jack at ngumiti, tila napakalaya at madali. Kung wala ang origin energy, kahit naiintindihan niya ang sword concept, ano ang mabuting maidudulot nito? Sa karamihan, ang espada sa kanyang kamay at ang kanyang mga pag-atake ay magiging mabigat. Sa mga tuntunin ng bilis, siya ay hindi naiiba sa isang ika-9 na antas ng body tempering stage na martial artist. Seryoso ang ekspresyon ni Alvin habang sinasabi niya kay Jack. Jack, alam kong nawalan ka ng pag-asa sa pagiging baldado mong dantian. Pero, gusto ko pa ring sabihin sa iyo na may paraan ako para maibalik ang dantian mo. Ano? Nagulat si Jack sa sinabi ni Alvin, at para siyang natatakot na ibon habang nagtatanong. Young master, sabi mo may paraan ka para maibalik ang pailay kong si dantian. Totoo ba? Sa kasalukuyan, si Jack ay nawala ang kanyang dating kalmado at ang kanyang libre at madaling hitsura. Siya sa halip ay nagkaroon ng isang nasasabik na ekspresyon at nakalimutan ang kanyang sarili. Ang tanging dahilan kung bakit siya nagkunwaring ganoong hitsura kanina ay dahil ayaw niyang mag-alala at magkasala si Alvin. Sa totoo lang, hindi pa lumalabas ang puso niya sa anino ng kanyang dantian na baldado simula pa lang. Matapos mamuhay kasama si Alvin sa loob ng ilang taon na ito, ni minsan ay hindi siya kinuha ni Alvin bilang isang utusan dahil sa lason na kumokontrol sa kanya, at sa halip, kinuha siya ni Alvin para maging isang miyembro ng pamilya. Ito ay naging dahilan upang siya ay laging may pasasalamat sa kanyang puso. Ngayon kahit na hindi siya kontrolado ng lason, sinubukan pa rin niya ang kanyang makakaya na maging makonsiderasyon kay Alvin. Ilang taon mo na akong sinundan, may nasabi ba akong walang kabuluhan? Si Alvin ay hindi nagulat sa pananabik ni Jack, na parang may pagpipilian, kung gayon walang pipiliin na maging isang lumpo. Namula ang mukha ni Jack nang makakuha siya ng kumpirmasyon mula kay Alvin at labis siyang nasasabik. Gayunpaman, kahit na mayroon akong paraan upang maibalik ang iyong dantian, natatakot ako na mangangailangan pa rin ito ng ilang oras. Aabot ito kahit saan mula 5 hanggang 10 plus na taon. Nagbuho si Alvin ng isang balde ng malamig na tubig nang makita niya si Jack na sobrang excited. Ngunit, hindi ito pinansin ni Jack, at ngumisi siya. Young master, kaya kong maghintay. Tumango si Alvin, pagkatapos ay tinapik si Jack sa balikat. Kung gayon, aalis muna ako. Hindi mo na ako kailangang paalisan. Magsumikap ka sa pag-unawa sa iyong advanced sword force. Sa iyong kakayahan sa pag-unawa, hindi mahirap unawain ang konsepto ng sword. Sana sa susunod na pagkikita kita, naintindihan mo na sana ang konsepto ng sword. I will, young master. Talagang hindi kita pababayaan. Mabilis na tumango si Jack. Ngumiti si Alvin sa kasiyahan, pagkatapos ay tumalikod at umalis. Nakipag-ugnayan siya kina Megan, Sandro, at Zoe bago umalis sa malalayong kabundukan.
Scoundrel, iniisip mo pa ba si Jack? Hindi napigilan ni Megan na magtanong nang mapansin niyang tahimik si Alvin. Napabuntong hininga si Alvin. Ako ang may pananagutan sa nangyari kay Jack. Hinawakan ni Megan ang kamay ni Alvin at inaliw. Huwag mong sisihin ang iyong sarili, wala ka ring magawa noong mga panahong iyon. Masyadong malakas ang lantang matanda na iyon. Gayunpaman, pinatay ni Kuya Zhang ang lantang matanda na iyon at maaari itong ituring na naghiganti para kay Jack. Tumango si Alvin saka tumingin sa binata sa kabilang Fergana horse. Kuya Zhang, salamat. Umiling si Sandro at ngumiti. Kuya Alvin, huwag mo nang banggitin. Noong araw na iyon, noong unang pagkakataon na nakita kita sa Drainpool Inn, parang nakilala ko ang isang matandang kaibigan. Ang mga katotohanan ay nagpapatunay na ang ating mga ugali ay sumasang-ayon sa isa't isa at tayo ay magiging magkaibigan. Oo. Tumango si Zoe na nakaupo sa harap ni Sandro. Ako at si Little Sister Megan ay naging maayos din sa simula, at kinuha ko na siya para maging sarili kong nakababatang kapatid sa puso ko. Bawal mo siyang i-bully in the future. Kung hindi, kahit hindi ako katapat mo, kaya kong hilingin kay Kuya Yong na tulungan mo akong turuan ka ng leksyon. Nang matapos siyang magsalita, si Zoe ay naglalaman ng bahagyang pananggalang na tono. Kung gayon, hindi ba ako lubos na makokontrol ng batang babaeng ito sa hinaharap? Tumawa si Alvin. Scoundrel, tingnan natin kung manggahas ka ng pang-aapi sa akin sa hinaharap. Ang mga salita ni Zoe ay naging sanhi ng pagsikat ni Megan, at ang kanyang magandang mukha ay may kampante na ekspresyon. Sa sumunod na bahagi ng paglalakbay, ang apat na grupo ni Alvin ay hindi naglakbay ng mabilis habang sila ay gumagala upang tamasahin ang mga kagandahan ng kalikasan sa buong daan patungo sa 7-Star Sword Sect. Isang kaganapan na karapat-dapat banggitin ay noong sila ay malapit nang makarating sa Black Bamboo City, muling bumagsak ang pagtatanim ni Alvin. Ang ika-9 na antas ng Origin Core Stage. Sa kasalukuyan, nakapasok na ako sa ika-9 na antas ng Origin Core Stage at ang lakas ko ay maihahambing sa lakas ng 131 sinaunang mammoth. Kumpara sa isang ordinaryong 9th level na Origin Core Stage na martial artist, mayroon akong dagdag na lakas ng 11 sinaunang mammoth. Ang ikatlong anyo ng 9 Dragons War Sovereign Technique, ang Worm Python form, sa wakas ay nakamit na ang pagiging perpekto. Ang saklaw ng epekto ng Quake Energy ay sumulong na rin sa limitasyon. Kaya hanggat ang lakas ng aking kalaban ay hindi lalampas sa aking sariling lakas sa pamamagitan ng lakas ng 100 sinaunang mammoth, kung gayon hindi ako natatakot. Dahil siya ay nakalusot, ang mood ni Alvin ay palaging bahagyang nabalisa. Woody. Ang tingin ni Alvin ay kumikislap na may malamig na liwanag, at isang malamig na ngiti ang lumitaw sa mga sulok ng kanyang bibig. Kapag bumalik ako sa oras na ito, oras na para maayos ang mga account sa pagitan natin. Noong araw na iyon, nasaktan siya ng husto ni Woody at na-knockout pa siya. Palagi niyang tinatanggap ito bilang isang kahihiyan. Umaasa siya na balang araw, makakaasa siya sa sarili niyang lakas para bayaran si Woody ng 10 beses, hindi, 100 ulit. Ngayon, bagamat hindi pa siya nakapasok sa Nascent Soul Stage, pagkatapos ng kanyang cultivation ay tumungtong sa ika-9 na antas ng Origin Core Stage ay hindi na siya natatakot sa isang ordinaryong first level na Nascent Soul Stage na martial artist. Hanggat hindi pa nakakalusot si Woody sa ikalawang antas ng Nascent Soul Stage, kung gayon ang aking kasalukuyang lakas ay ganap na sapat upang ganap na sirain siya. Habang iniisip ito ni Alvin, ang kanyang mga mata ay naglabas ng bakas ng pananabik. Nang bumalik siya sa kanyang katinoan, naamoy ni Alvin ang halimuyak ng buhok ni Megan at naramdaman ang malakas na simoy ng hangin na umiihip sa kanya habang ang kabayo ay tumatakbong pasulong, at ang kanyang mga mata ay bahagyang naningkit habang ang napakaamong ekspresyon ay lumitaw sa kanyang mukha. Sa kasalukuyan, isang buong taon na ang nakalipas mula noong umalis siya sa 7-Star Sword Sect. Sa pagkakataong ito, hindi lamang muling nasira ang kanyang cultivation, ang cultivation ni Megan ay nasira kalahating buwan na ang nakalipas para umaban sa ika-7 level ng Origin Core Stage. Siyempre,
Ang dahilan kung bakit napakabilis ng pagsulong ni Megan, na sumusunod sa likod ng mga yapak ni Alvin, ay dahil sa 10,000 taon na stalactite milk na nainom niya noong panahong iyon. Sa kasalukuyan, ang likas na talento ni Megan sa martial daw ay katulad ni Alvin at nakarating na sa limitasyon kung ano ang maaaring marating ng isang martial artist. Isang taon na ang lumipas. Si Alvin ay 21 taong gulang na. Bumaba ang tingin ni Sandro sa maliit na itim na tuldok sa di kalayuan habang dahan-dahan siyang nagtanong. Brother Alvin, ang lungsod sa unahan ay Black Bamboo City. Oo. Tumango si Alvin. Alam niyang ang pagdating sa Black Bamboo City ay mangangahulugan din na magkahiwalay na sila ng landas ni Sandro at ang kanyang asawa. Sa paglalakbay dito, siya, si Megan, Sandro, at Zoe ay nagkaroon ng malalim na pagkakaibigan. Ang pag-aatubili ay mahirap iwasan. Pagkarating natin sa Black Bamboo City, sabay tayong kakain. Tumingin si Sandro kina Megan at Alvin habang nagmumungkahi siya. Si Alvin at Megan ay natural na walang pagtutol. Sinabi ni Zoe kay Megan na may takip sa mukha ng magiliw na pagmamahal, "Little sister Megan, tiyak na bibisitahin kita kasama si brother yung kapag libre na ako sa hinaharap." Ang magagandang mata ni Megan ay naging malabong umaambon habang sinabi niya sa banayad na boses, "Kuya Zoe, Umaambon habang sinabi niya sa banayad na boses, "Kuya Zoe, mamimiss kita." Inaliw ni Alvin si Megan. Sige, lahat ng magagandang bagay ay dapat na matapos, magsaya. Higit pa rito, hindi tulad ng walang pagkakataon na magkita muli sa hinaharap. Bukod pa riyan, kailangan nating kumain ng sabay-sabay, at ang iyong kasalukuyang hitsura ay tiyak na magiging sanhi ng sama ng loob ni Kuya Zoe kapag nakita niya ito. Bahagyang tumango si Megan at halos hindi niya napigilan ang isang bakas ng ngiti. Sa loob ng kalahating taon na ito, sila ni Zoe ay nagkasundo mula pa noong una at malapit silang magkapatid. Ngayong maghihiwalay na sila, natural na nag-aatubili siya. Ang maliit na itim na tuldok sa malayo ay unti-unting lumaki, at sa huli ay naging lungsod. Ang lungsod na ito ay nakatayo sa malayo. Para itong naging isang napakalaking halimaw na nilamon ang mga agos ng mga bagon at mga taong pumasok. Matapos makapasok sa lungsod ang apat na grupo ni Alvin, nakahanap sila ng restaurant bago nakahanap ng lugar na katabi ng bintana. Pagkatapos ay nag-order na sila ng kanilang pagkain. "Kuya Alvin, mukhang nakatingin sila sayo." Biglang pumasok sa tenga ni Alvin ang boses ni Sandro. Ngayon lang napansin ni Alvin na ang karamihan ng mga customer sa loob ng restaurant ay nakatingin sa kanya na may bahagyang kakaibang tingin. Sa totoo lang, napansin niya noong papasok pa lang siya sa syudad na may mga taong parang nakakita ng pera nang makita siya, na kumikinang ang mga mata at may mga matako na ekspresyon. Anong nangyayari? Ganap na hindi alam ni Alvin kung ano ang nangyari. Estate ng Shirley. Patriarch, gusto kong makita ang Patriarch. Isang walang katulad na mabilis na figure ang bumungad sa Shirley Estate, pagkatapos ay marahas na sumugod hanggang sa tuluyang makasingil sa Shirley Audience Hall. Sa loob ng Shirley Audience Hall, isang matandang may berde na damit ang may malamig na ekspresyon habang walang pakialam na nakatingin sa nasa katanghaliang gulang na lalaki sa harapan niya at nagtanong. Wala pa bang balita tungkol sa Alvin na iyan kamakailan? Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay tiyak na ang patriarch ng Shirley, si Lupin. 357. Panginoong Dante. Si Lupin ay may mapait na ekspresyon. Nagpadala ako ng ilang tao sa 7-Star Sword Sect para alamin ang tungkol sa kanya. Isang taon na ang nakalipas, umalis si Alvin sa 7-Star Sword Sect at hindi na bumalik mula noon. Dante. Ang vice-presidente ng Jade Magnolia Trading Company ng Azure Forest Imperial Kingdom. Isang ika-6 na antas ng pagkakaroon ng Void Priang Stage. Kahit na siya ang patriarch ng Shirley, isa lamang siyang eksperto sa Void Priang Stage, isang first level na Void Priang Stage. Kung si Gomer ay hindi pinatay ni Alvin, tiyak na siya ay magiging pangalawang eksperto sa Void Priang Stage ng Shirley gamit ang kanyang likas na talento. Habang iniisip niya hanggang sa puntong ito, lumubog ang mukha ni Lupin. "Sinabi mo sa akin ito kahapon." Si Dante ay winalis si Lupin ng walang malasakit na tingin.
Nalaman mo na ba kung saan siya nagpunta? Umiling si Lupin. Hindi sa ngayon. Huwag kang mag-alala Lord Dante, napilayan din ni Alvin ang paglilinang ng aking anak at pinatay ang aking anak. Ako, si Lupin, ay hindi mapagkakasundo ng mga kaaway niya. Hanggat may balita ako tungkol sa kanya, tiyak na aabisuhan ko si Lord Dante sa unang pagkakataon. Ang pagdating ni Dante ay nagbigay daan kay Lupin na makakita ng pag-asa para sa paghihiganti. Noong nakaraan, bagamat alam niya na ang kanyang anak na si Gomer, ay pinatay si Alvin, ngunit hindi siya nang ahas na kumilos ng padalos-dalos. Dahil si Alvin ay isang natatanging disipulo ng Seven Star Sword Sect. Hindi siya papayagan ng Shirley na makipagsapalaran para sa isang personal na awayan, at gumuhit ng kalamidad para sa Shirley. Gayunpaman, ilang oras na ang nakalipas, itong vice-presidente ng Jade Magnolia Trading Company, Dante, ay dumating sa isang nagbabantang paraan na may hawak na guhit, at ang larawang ito ay nagbigay daan sa kanya na makakita ng pag-asa. Nakilala ito ng kanyang anak na si Almira sa isang sulyap, ang binata sa drawing na taglay ni Dante ay si Alvin. Sa ganitong paraan, inimbitahan niya si Dante sa Shirley Estate upang planuhin ang kanilang paghihiganti ng magkasama. Alvin, ikaw ang karapat-dapat sa kamatayan. Naglakas loob ka talagang patayin ang nag-iisang anak ni Lord Dante. Ang mga malamig na ilaw ay kumikislap sa mga mata ni Lupin, at isang maliit na pagngisi ang lumitaw sa mga sulok ng kanyang bibig. Patriarch, Patriarch. Sa sandaling ito, isang figure ay na nagmamadaling pumasok sa audience hall bago iulat ang kanyang pagdating. Napasimangot si Dante nang makita niyang direktang pumasok ang disipulo ng Shirley, at malamig siyang umungol. Patriarch Lupin, mukhang ang mga alituntunin ng iyong Shirley ay hindi gaanong. Hindi kaya basta-basta makapasok ang Shirley audience hall na ito ng sinuman. Bahagyang napahiya si Lupin at tumingin sa disipulo ng Shirley habang nagtanong ito sa mahinang boses. Bakit ka ba nagmamadali? Patriarch. Tuwang-tuwang sinabi ng disipulong Shirley, ang taong nasa drawing ay lumitaw. Bang! Sa sandaling humigpit ang mga mag-aaral ni Lupin, umupo si Dante sa tabi niya at kumuha ng isang tasa ng tsaa para uminom. Nanginig ang katawan ni Dante at ang tasa ng tsaa sa kanyang kamay ay diretsyong nabasag sa pira-piraso ng kanyang pagkakahawak. Tumayo si Dante at tumingin sa disipulo ng Shirley habang sumisigaw ito. Sabi mo nagpakita na yung nasa drawing. Ang alagad ng Shirley ay nagmamadaling tumango. Oo, nakita ko siyang pumasok sa syudad ng sarili kong mga mata. Patriarch. Patriarch. Samantala, maraming figure ang sumulpat sa audience hall. Napansin ng pinsan kong kapatid ang binata sa drawing sa Tranquil Elegance Restaurant. Napansin din siya ng kaibigan ko. Nakita ko rin siya ng sarili kong mga mata. Ang mga Shirley disciples na ito ay nagbibigay din ng impormasyon tulad ng Shirley na nauna sa kanya. Mabuti, mabuti. Tawa ng tawa si Dante, at lumakas ang kahangahangang paraan sa kanyang katawan. Bagamat hindi niya ito sinasadyang iunat, ngunit naging sanhi pa rin ito ng mga ekspresyon ng mga disipulo ng Shirley na naroroon upang mamatla, at ang kanilang mga katawan ay nanginginig. Guwang, maghihiganti si tatay para sa iyo ngayon. Ang boses ni Dante ay parang kulog na ikinagulat ng Shirley audience hall hanggang sa puntong parang umindayog ito. Matapos kumain ng busog, ang apat na grupo ni Alvin ay umalis sa restaurant at nagudyok sa kanilang mga kabayo palabas ng Black Bamboo City. Habang nasa daan, nagsalubong ang mga kilay ni Alvin. Sinabi sa kanya ng kanyang espiritual na lakas na sa kasalukuyan ay maraming tao ang nag-e-espya sa kanya mula sa anino at sumusunod sa kanya. Tumingin si Sandro kay Alvin habang bahagyang ngumiti at sinabing, Brother Alvin, ang 7 dakilang sword peak ng 7 Star Sword Sect ay parang kulog na tumutusok sa tenga ko. Ipapadala kita ni Zoe sa 7 Star Sword Sect at tingnan din ang eleganteng anyo ng 7 Great Sword Sect, how about it on the way? Okay. Tumango si Alvin at bahagyang ngumiti, at ang kanyang ngiti ay naglalaman ng pasasalamat. Alam niya sa kanyang puso na gumawa si Sandro ng ganoong desisyon dahil tiyak na napansin ni Sandro ang mga taong sumusunod sa kanya.
Kung ganoon ay dahan-dahan lang, gusto ko pang makachat si Kuya Zoe. Hindi natin alam kung kailan tayo magkikita. Ang magagandang mga mata ni Megan ay kumislap at ito ay napuno ng kinang ng pag-aatubili bilang kanyang iminungkahi. Tumango sina Alvin at Sandro. Ang kanilang grupo ng 4, 2 Fergana horse, ay lumabas ng Black Bamboo City at direktang tinungo ang 7-Star Sword Sect. Dahil sa mungkahi ni Megan, sina Alvin at Sandro ay parehong nabawasan ang kanilang mga bilis at hindi nag-udyok sa kanilang mga kabayo sa pagtakbo. Bago sila maghiwalay, sina Megan at Zoe ay masayang nag-chat sa kanilang pusong nilalaman. Ang Black Bamboo City ay hindi kalayuan sa 7-Star Sword Sect, at kahit na sila ay bumagal, ang 4 na grupo ni Alvin ay naglakbay na sa kalahating daan doon pagkatapos ng kalahating oras. Ang 7-Star Sword Sect ay talagang karapat-dapat sa reputasyon nito. Napatingin si Sandro sa 7 taluktok ng espada na nakatayo sa malayo at hindi niya maiwasang purihin ang mga ito. Matagal ko nang narinig na ang 7-Star Sword Sect ay nagtataglay ng 7 dakilang sword peak, at isa ito sa mga dakilang kababalaghan ng Azure Forest Imperial Kingdom. Ngayong nakita ko na ito ngayon, talagang karapat-dapat ito sa reputasyon nito. Malalim na sumang-ayon si Zoe at tumango. Marahil, ang alinman sa mga taluktok ng 7 dakilang taluktok ng espada ay mas mababa sa solitary summit na malapit sa sinaunang lungsod ng Everlast. Gayunpaman, nang ang 7 malalaking taluktok ng espada ay natipon at tumayo roon, ito ay nagbigay sa mga tao ng isang nakakagulat na tanawin upang makita. Ang 7 dakilang taluktok ng espada ay parang 7 matalas na espada na pumutok sa langit. Parang gusto nitong batasin ang 7 butas sa langit. Sa sandaling ito, pumalakpak, pumalakpak, pumalakpak. Ang isang string ng mga makakapal na tunog ng mga kuko ng kabayo na tumatama sa grupo ay sumabad sa bayad ng mag-asawa na nasisiyahan sa paningin ng 7 dakilang taluktok ng espada. Ang mukha ni Sandro ay lumubog habang ang malamig na ilaw ay kumikislap sa kanyang mga mata. Bakas din ang displeasure sa magandang mukha ni Zoe. Nang iikot nina Alvin at Sandro ang kanilang mga kabayo, nakita nila ang mahigit 10 matitibay na kabayo na humahagibis kasama ang 3 Fergana horses sa pangunguna, at ang takbo ng takbo patungo sa kinaroroonan ng grupo ni Alvin. Tumigil ka! Tumigil ka! Sa lalong madaling panahon, ang mga taong nakasakay sa 10 sa ibabaw ng matitibay na kabayo ay napalibutan ang 4 na grupo ni Alvin, na parabang sila ay naging isang langit na sumasaklaw sa lambat, na naging dahilan upang ang grupo ni Alvin ay walang matakasan. Almira. Napansin ng matatalas na mata ni Megan ang babae sa gilid ng marangal na nasa katanghaliang gulang na may isang sulyap. Ang babae ay may baluktot at kahindek-hindek na mga katangian, at ang kanyang pares ng tatsulok na mga mata ay kumikislap na may madilim na ningning. Ito ay tiyak ang nabuong Alcade Peak na disipulo, si Almira. Ang Almira na napilayan ni Alvin. Ang Almira na nakababatang kapatid na babae ng nabuong numero 1 disipulo sa Outer Court, si Gomer. BH. Tumingin si Almira kay Megan at ang kanyang tatsulok na mga mata ay naglabas ng nakakatakot na malamig na lamig. Ngayon, ikaw at ang iyong lalaki ay mamamatay. Pinili mo ang aking paglilinang at pinatay ang aking kapatid, walang sinuman sa inyo ang makakatakas ngayon. Ang boses ni Almira ay puno ng kalungkutan. Malungkot ang magandang mukha ni Zoe nang marinig niyang insultuhan ni Almira si Megan at sinabi niya sa mahinang boses, "Watch your words. Ano ang kinalaman ko sa iyo nang sinisiraan ko ang BH na ito?" Malamig na winalis ni Almira si Zoe gamit ang kanyang tingin, pagkatapos ay ngumisi. Ngayon, masisisi mo lang ang iyong sarili at ang iyong lalaki sa pagiging kapos-palad na talagang magkasama sa 2 jinx na ito. Siguradong madadamay kayong dalawa sa kanila. Si Sandro na nakaupo sa likod ni Zoe ay may kalmadong ekspresyon habang walang pakialam na nagtanong. Anong ibig mong sabihin ay gusto mong patayin kaming 4? Nang may balak magsalita si Almira. Eksakto, mamamatay kayong 3 kasama si Alvin ngayon. Isang matandang boses ang tumunog, at ang matinding lamig at kawalang interes ay naghalo sa boses. Ang nakaberde na matanda sa Fergana horse ang nagsalita.
Ang kasalukuyang grupo ng mga tao ay tila sumusunod sa pakay ng matandang ito. Ang taong ito. Nakakunot ang noo ni Alvin habang nakatingin sa matandang may berde na damit. Pakiramdam niya ay medyo pamilyar ang matanda, ngunit nakakasigurado siyang hindi pa niya nakita ang matanda. Kung nakilala niya ang matanda noon, imposibleng wala man lang siyang impresyon sa matanda. Sa pag-asa sa kanyang mabigat na espiritual na lakas at sa panghabang buhay na karanasan ng Rebirth Martial Emperor, naunawaan ni Alvin na ang cultivation ng matanda ay dapat na nasa ika-6 na antas ng Void Priang Stage. Bahagyang lumubog ang kalmadong ekspresyon ni Sandro nang marinig ang matanda. Isang Void Priang Stage na martial artist ang nangahas magsalita ng walang kaparerekon sa harap niya. Alvin. Samantala, ang marangal na nasa may edad na lalaki sa tabi ni Almira ay galit na nanlilisik kay Alvin habang malamig na sinabi nito, una, napilayan mo ang paglilinang ng aking anak, at kalaunan ay pinatay mo pa ang aking anak, si Gomer. Ngayon, ako, si Lupan, ay magpapatulo ng iyong dugo sa lupa. Ikaw ang ama ni Gomer. Sinulyapan ni Alvin ang marangal na nasa katanghaliang gulang na lalaki na may walang pakialam na tingin, pagkatapos ay bumaba ang kanyang tingin sa matandang lalaki na may berda na damit. Naghihiganti ka rin para kay Gomer. Ang matandang lalaki na may berda na damit ay hindi pa ibinoka ang kanyang bibig ay si Lupan ay nanunuya na at sinabing, Alvin, ito si Lord Dante, at siya ang vice-presidente ng Jade Magnolia Trading Company. Talagang hindi ko inaasahan na talagang nangahas kang patayin ang anak ni Lord Dante, basta matapang. Pangalawang pangulo ng Jade Magnolia Trading Company. Dante. Kumunat ang noo ni Alvin, tila narinig niya ito kung saan. Scoundrel, Blackwind City. Paalala ni Megan. Biglang naunawaan si Alvin nang maalala niya ang nangyari doon. Noong araw na iyon, kalalabas lang niya sa Crimson Sky Kingdom, at nang madaanan niya ang Blackwind City na nasa hangganan sa pagitan ng Crimson Sky Kingdom at ng Azure Forest Imperial Kingdom, sumali siya sa isang auction. Pagkatapos ng auction, may isang taong nagnanais ng sanggol na si Jade-Eyed Heavenly Mouse na napanalunan niya sa auction. Nang maglaon, ang taong iyon at ang dalawang matandang nasa tabi ng taong iyon ay pinatay ni Jack. Ang taong iyon ay tila ang taong in charge ng sangay ng Jade Magnolia Trading Company sa Blackwind City. Ikaw ang ama ni Gardo. Tiningnan ni Alvin ang matandang may berde na damit, habang naaalala pa rin niya ang pangalan mula noong araw na iyon. Eksakto, ako ang ama ni Gardo, si Dante. Ang titig ni Dante ay walang kapantay na malamig at naglalaman ng walang hangganang layunin ng pagpatay. Mukhang natatandaan mo pa ang anak ko na pinatay mo. Buong taon na kitang hinahanap at sa wakas ay nakahanap ako ng lead sa Black Bamboo City. Mukhang kahit ang langit ay gustong payagan akong maghayganti para sa anak ko. Nang matapos siyang magsalita, namula ang mukha ni Dante at labis siyang nasasabik. Tinitigan niya si Alvin nang may titig na parabang nakatingin siya sa isang patay na tao. Tumingin si Alvin kay Dante habang nagtanong ito sa mahinang boses. Dante, ikaw ang vice-presidente ng Jade Magnolia Trading Company sa anumang kaso. Hindi mo ba gustong malaman kung bakit ko pinatay ang iyong anak noong araw na iyon? Noong araw na iyon, kung hindi dahil sa pag-iimbot ni Gardo sa Jade-Eyed Heavenly Mouse na nasa kanya at nakipagsabuatan sa mga tao mula sa Maclan Auction House, na gustong patayin sila at agawin ang sanggol na si Jade-Eyed Heavenly Mouse, hindi niya sana pinapatay si Jack kay Gardo. Sa abot ng kanyang pag-aalala, dinala ni Gardo ang lahat ng ito sa kanyang sarili. Si Gardo ay karapat-dapat sa kamatayan. 358. Malamig na bumantong hininga si Dante nang marinig si Alvin, pagkatapos ay sinabi niya nang nakasubsob ang mukha, wala akong pakialam kung bakit mo pinatay ang anak ko. Alam ko lang na kahit sino pa, kung papatayin nila ang anak ko, dapat handa silang magbayad sa dugo. Kahit napatayin ng anak ng Diyos ang anak ko. Ako, si Dante, ay pira-piraso pa rin siya. Kahit na ang anak mo ang nagkamali, kahit ang anak mo ang unang pumukaw ng balak na pumatay. Wala kang pakialam. Hindi mo ba naisip na dahil sa hindi mo napag-aralang mabuti ang anak mo? Tinitigan ni Alvin si Dante na may mas malamig na tingin. Oo. Ang mga mata ni Dante ay kumikislap na may malamig na ilaw habang galit niyang sinabi.
Kahit na ang anak ko ay gumawa ng lahat ng uri ng krimen, walang sino man ang maaaring humipo sa kanya. Dahil lamang siya ay anak ni Dante, ang anak ng Jade Magnolia Trading Company's Vice President. Haha! Hindi napigilan ni Alvin na matawa nang marinig niya si Dante. As expected, like father like son. Siya ang anak mo, ang Jade Magnolia Trading Company's Vice President, kaya mas mahalaga ang buhay niya kaysa sa iba. Siyempre. Sa ganang akin, ang buhay niya ay walang katumbas. Sa iba naman. Kahit papaano, ang buhay mo, Alvin, ay walang pinagkaiba sa mababang damo sa paningin ko. Ang boses ni Dante ay naglalaman ng mga bakas ng kawalang awa. Walang pinagkaiba sa mababang damo. Ang mga malamig na ilaw ay kumikislap sa mga mata ni Alvin. Kung mayroon siyang lakas para patayin si Dante ngayon, papatayin niya si Dante ng walang kaunting pag-aalinlangan. Iniisip mo ba na ang buhay ng iyong anak ay isang buhay, ngunit ang buhay ng iba ay hindi isang buhay? Ano ang isang paniwala ng pagiging hindi naiiba mula sa mababang damo? Tumingin si Sandro kay Dante at malamig na sumigaw. Sa kasalukuyan, bahagyang galit ang lumitaw sa mga mata ng binatang ito na may kalmadong ekspresyon. Sino ka para manggahas na maging mapangahas sa harap ni Lord Dante? Lumubog ang mukha ni Lupin. Gusto niyang magpakitang gilas kay Dante, kaya't tinapakan niya ang kanyang mga paa sa lupa at ang kanyang buong katawan ay tila nag-transform sa isang kidlat habang siya ay kumikislap patungo kay Sandro. Whoosh! Kasabay ng pag-flash out ni Lupin, 1,500 sinaunang mammoth ang lumitaw mula sa manipis na hangin sa itaas niya. Half-step void stage. Nakita nila si Lupin na sumisigaw ng paputok at sinisingil si Sandro. Natigilan si Alvin. Si Megan ay natigilan din. Sa ganang kanila, si Lupin ay nililigawan lamang si kamatayan. Ang isang half-step void stage martial artist ay malakas sa kanilang mga mata, ngunit sa mga mata ni Kuya Zhang, siya ay walang pinagkaiba sa isang langgam. Pagkatapos ng lahat, kahit na ang isang kakilakilabot na first level na void initiation stage na eksperto tulad ng lantang matanda ay agad na pinatay ni Sandro. Ang isang half-step void stage lang, isang martial artist na hindi pa nakakatuntong sa void prying stage ay wala kay Sandro. Isang espiritong saber ang biglang lumitaw sa mga kamay ni Lupin na tila nag-transform sa isang kidlat habang siya ay kumikislap, at ang mga ilaw ng saber ay umikot sa saber. Nakakasilaw at nagniningning. Saglit, isa pang 400 sinaunang mammoth silhouette ang lumitaw sa tabi ng 1,500 sinaunang mammoth silhouette sa itaas ng Lupin. Grade 7 Spirit Saber. Nanginginig ang kamay ni Lupin. Agad-agad. Om. 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 Ang Grade 7 Spirit Saber na nasa kamay ni Lupin ay agad na nag-transform sa saber lights na tumatakip sa kalangitan, tulad ng isang lambat na gawa sa mga saber na tumangay patungo kay Sandro na may kahangahangang paraan na bumaril sa kalangitan na parang bahaghari. Samantalang si Zoe na nasa harap ni Sandro ang naging unang target nito. Kung gusto niyang saktan si Sandro, kailangan muna niyang alisin ang sagabal na si Zoe. Bagamat ang cultivation ni Zoe ay nasa ika-9 na antas lamang ng body tempering stage at hindi nagtataglay ng kahit katiting na origin energy, nang harapin niya ang saber lightnet na tumatakip sa kalangitan habang papalapit ito kasama si Lupin, hindi siya natakot kahit kaunti. Kalmado ang ekspresyon niya, na parabang hindi niya pinansin ang eksenang nangyayari sa kanyang mga mata. Dahil alam niyang may mabigat na tao sa tabi niya na umalalay sa kanya. Hanggat naruroon ang taong iyon, magiging maayos siya. Patay na si Lupin. Nang makita niyang sinasalakay ni Lupin si Zoe, binigyan na ni Alvin si Lupin ng parusang kamatayan sa kanyang puso. Katulad ni Megan ang kanyang reverse scale. Si Zoe ay reverse scale ni Sandro. Si Lupin ba ay ng ahas gumawa ng hakbang laban kay Zoe. Nililigawan lang niya si kamatayan. Parang tumutugon siya sa mga iniisip ni Alvin, ang mukha ni Sandro ay mabilis na naging malungkot sa sandaling kumilos si Lupin at pinaandar ang mga saber na ilaw na tumatakip sa kalangitan habang sila ay tumatawid patungo kay Zoe. Nililigawan mo si kamatayan.
Ang boses ni Sandro ay malamig at may kasamang nakakatakot na layunin ng pagpatay, at nang ang kanyang boses ay pumasok sa pandinig ng lahat ng naroroon, ito ay naging dahilan upang sila ay makaramdam ng lamig sa kanilang mga gulugod. Sa susunod na sandali, whoosh! Ang bawat isa ay nakarinig lamang ng isang nakakatang na tunog ng pag-ungol ng hangin, at kasama nito ay isang string ng mga tunog ng hangin na sumasabog na parang mga kulog. Sa halos parehong instant. Bang! Malinaw na nakita ng lahat na ang katawan ni Lupin na may panganib na lumapit ay huminto sa himpapawid, pagkatapos ay pumutok sa isang kisap mata. Dugo at laman ang tumalsik sa langit, at wala ni isang kumpletong piraso ng katawan ni Lupin ang makita. Malinaw, pinasabog siya ng sobrang nakakatakot na puwersa. Katahimikan. Nakakamatay na tahimik ang buong eksena. Ang grupo ng mga tao na nakapaligid sa grupo ni Alvin kasama na si Dante, sa sandaling ito, parang sinakal ng kung sino ang kanilang mga lalamunan at namumula ang kanilang mga mukha. Ang kanilang mga mata ay naglalaman ng kinang ng matinding takot na pinaghalo sa loob. Isang pag-iral sa half-step void stage ay direktang sumabog hanggang sa mamatay sa isang kisap mata, bago pa man sila makapag-react sa pag-atake. Tahimik na tinitigan ni Alvin ang eksenang ito dahil hindi man lang siya nagulat. Anong biro? Ang Kuya Zhang na ito ay isang pag-iral sa ikalawang antas ng Void Initiation Stage. Isang half-step void stage na martial artist ang nangahas na maging mapangahas kay Kuya Zhang. Halos nililigawan si kamatayan. Ang magandang mukha ni Megan ay tila namumutla dahil natatakot siya sa mga pamamaraan ni Kuya Zhang. Bagamat hindi niya malinaw na nakita kung paano umatake si Sandro, nakita niya ang eksena ng katawan ni Lupin na hinihiwa ng nakakatakot na puwersa. Nang mapatay si Lupin, hindi man lang siya nagkaroon ng pagkakataong magpakawala ng matinis na sigaw. Masyadong mabilis ang lahat. Mabilis to the point na nakakaloka. Ama! Bahagyang nanginginig ang katawan ni Almira habang nakatingin sa mga piraso ng katawan ni Lupin na tumatakip sa lupa, ang kanyang tatsulok na mga mata ay kumikislap sa kawalan ng pag-asa at pagtataka. Puno ng hindi makapaniwala ang ekspresyon niya. Namatay ang kanyang ama ng ganoon lang. Hindi. Imposible. Para sa isang oras, si Almira ay bahagyang nasaroon ng isip. Samantalang ang iba ay nagising dahil sa pagkagulat ni Almira. He's. Maraming tunog ng hingal ang tumaas at bumaba, na naging sanhi ng bahagyang mapang-ipong kapaligiran ng kasalukuyang eksena. Maging si Dante, ang vice-presidente ng Jade Magnolia Company, na nasa ika-6 na antas ng Void Prying Stage ngayon ay tumingin kay Sandro na may titig na may bakas ng takot. Kanina, hindi niya lubos na makita kung paano umatake ang binata. Ito ay masyadong mabilis. Mabilis hanggang sa puntong hindi na nakuha ng kanyang mga mata ang mga galaw. Naunawaan ni Dante na ito ay isang mapanganib na figure. Nadurog ang puso ni Dante. Tumingin siya kay Sandro at kinuyam ang kanyang kamao. Sir, ako ang vice-presidente ng Jade Magnolia Trading Company, Dante. Ngayon, isa itong pribadong awayan sa pagitan ko at nitong si Alvin. Sana ay huwag kang makialam dito. Ako, si Dante, at maging ang buong Jade Magnolia Trading Company, ay may utang na loob sa iyo. Ngayon, inilabas ni Dante ang Jade Magnolia Trading Company upang apihin si Sandro, dahil gusto niyang magkaroon si Sandro ng ilang mga pag-aalinlangan at umatras sa harap ng mga paghihirap. Sa abot ng Dante, ang Jade Magnolia Trading Company ay mayroon pa ring tiyak na antas ng sway sa loob ng Azure Forest Imperial Kingdom. Ngunit sa kasamaang palad, si Dante ay tiyak na mabaygo. Jade Magnolia Trading Company. Alam ni Alvin ang intensyon ni Dante sa sandaling marinig niya ang mga salita ni Dante, at hindi niya maiwasang mapangiti. Iniisip kaya nitong si Dante na matatakot si Kuya Zhang sa Jade Magnolia Trading Company na nasa likod niya. Saka, Dante. Tumingin si Alvin kay Dante, at isang pangungutya ang lumitaw sa mga sulok ng kanyang bibig. You're just a vice president but you're there spread word na kaya mong katawinin ang buong Jade Magnolia Trading Company. Nakakatawa. Ikaw.
Ang mukha ni Dante ay lumubog habang ang malamig na mga ilaw ay lumabas mula sa kanyang mga mata at wala siyang ibang hinihiling kundi ang direktang patayin si Alvin. Gayunpaman, ang binata na nagdulot ng matinding takot sa kanya ay hindi nagpahayag ng kanyang posisyon, kaya, kahit nagalit pa siya kay Alvin, maaari lamang niyang igiit ang kanyang mga ngipin at matiis dahil hindi siya nang ahas na kumilos. Sobrang nakakatakot ang lakas ng binatang iyon. Ayon sa kanyang mga pagtatansya, ito ay hindi bababa sa ikapitong antas ng Void Prying Stage. Malayo ito sa maihahambing niya. Sa wakas, sumagot si Sandro kay Dante, isang malamig na ungol. Bagamat hindi alam ni Dante kung ano ang ibig sabihin nito ni Sandro, nakita niyang gumalaw si Sandro, na wala sa manipis na hangin sa itaas ng Fergana Horse. Sa sumunod na sandali, isang nakakatusok sa tainga at nakagigimbal na hagong ng hangin ang humampas sa paligid. Malabo niyang nakikita na may tatlong malalaking silwete sa kalangitan, kumikislap habang gumagawa sila ng bilog sa langit sa isang kisap mata. Nang ang tatlong malalaking silwete na ito ay pumasok sa mga mata ni Dante, naging sanhi ito ng kanyang ekspresyon na maging walang kapantay na mapatla. Second level Void Initiation Stage. Bilang pang-anim na antas ng Void Prying Stage na martial artist, malinaw niyang naramdaman na hindi ginamit ng binatang ito ang kanyang konsepto, at ginamit lang ang kanyang origin energy. Ang lakas ng tatlong sinaunang may sungay na dragon. Ito ang simbolo ng ikalawang antas ng Void Initiation Stage. Ang batang ito ay isang eksperto sa Void Initiation Stage. Whoosh! Parang may umihip na hangin, si Sandro ay nagpakita kay Dante sa isang kisap mata. Bukod doon, sa sandaling ito, bukod kina Dante at Almira, wala ni isa sa 10 dagdag na tao ang nabubuhay. Lahat sila ay pinatay ni Sandro. Simula nang lumipat si Sandro sa kanyang hitsura sa harap ng matanda, isang hininga lang ang ginamit niya. Ginamit ni Sandro ang kanyang mga aksyon para ipakita kung gaano kaitikot ang isang eksperto sa Void Initiation Stage. Napakalakas. Huminga ng malalim si Alvin at ang kanyang tingin ay naglalaman ng paghahangad na halo sa loob, isang pagnanasa patungo sa Void Initiation Stage. Hindi. Samantala, si Almira na natulala sa di-kalayuan ay sa wakas ay nakabawi na sa kanyang pagkabigla, at ang kanyang mukha ay nakamamatay na mapatla habang nakatingin sa mga bangkay na nakatikip sa lupa. Nanlalambot ang kanyang mga paa, bumagsak sa lupa. Ang kanyang pares ng tatsulok na mata ay kumikislap sa walang hanggan na takot at kawalan ng pag-asa. Ngayon, ang dahilan kung bakit siya nagpakita dito ay dahil gusto niyang makitang pinatay si Alvin gamit ang sarili niyang mga mata. Napagpasyahan pa nga niya sa kanyang puso na kapag si Alvin ay pinatay ng vice-presidente ng Jade Magnolia Trading Company, pupunitin niya ang bangkay ni Alvin sa 10,000 piraso dahil doon lang niya mailalabas ang puot sa kanyang puso. Pero ngayon, ang lahat ng ito ay magiging kanyang imahinasyon. Bakit? Bakit ganito? Bakit may napakabigat na suporta si Alvin sa tabi niya? Bakit? Ang langit ay hindi makatarungan. Ang langit ay hindi makatarungan. Naikuyom ni Almira ang kanyang kamao ng mahigpit at ang kanyang tatsulok na mga mata ay kumikislap sa ayaw. Ang kanyang mga baluktot at kahindek-hindek na mga tampok ay ganap na ngayong pinagsama-sama. Bumaba ang tingin ni Sandro kay Dante, at nagtanong siya sa mahinahong tono. Sinabi mo kanina na gusto mong patayin ang kapatid ko. Naging sanhi ito ng matinding pamumutla ng mukha ni Dante dahil sa takot, at ang kanyang katawan ay nanginag. 359. Huminga ng malalim si Dante, pagkatapos ay tumingin kay Sandro at nagtanong. Sir, sino ka ba talaga? Kasunod nito, pinigilan niya ang takot sa kanyang puso habang dahan-daang sinabi, marahil, ang clan o sect na pinanggalingan mo ay may ilang friendly na relasyon sa aking Jade Magnolia Trading Company. Ang paraan ng pagsasalita niya ay naglalaman ng bahagyang pakiramdam ng pagsuko. Jade Magnolia Trading Company. Ang mga sulok ng bibig ni Sandro ay may bakas ng pang-aalipusta habang walang pakialam na sinabi niya, pasensya na, ngunit hindi ko pa ito narinig. Hindi kailanman narinig ng mga ito. Agad na namula ang mukha ni Dante, na para bang may sinakal ang kanyang lalamunan. Naisip niya na sinadya ito ni Sandro.
Kahit na ang Jade Magnolia Trading Company ay hindi maituturing na nangungunang kumpanya sa pangangalakal sa loob ng Azure Forest Imperial Kingdom, kilala pa rin ito sa malayo at malawak. Si Alvin, gayunpaman, ay hindi nagulat. Ayon sa kanyang kaalaman, bagamat nanatili si Sandro sa Ancient City of Everlast sa loob ng ilang taon, bukod pa sa pagkakaroon ng kaunting pangunawa sa 7 dakilang sekta ng Azure Forest Imperial Kingdom, hindi niya pinansin ang anumang iba pang kapangyarihan. Biglaan. Whoosh! Ang tatlong sinaunang may sungay na dragon ay muling lumitaw sa itaas ng Sandro, pagkatapos ay ibinukas ang kanilang mga pangil at itinaas ang kanilang mga kuko habang sila ay lumilipad pababa, na nagdulot ng labis na mapang-ipong pakiramdam sa iba. Namutla ang mukha ni Dante nang makita niya ito, at naglabas ng takot ang kanyang mga mata. Dahil patuloy mong sinasabi na nais mong patayin ang aking kapatid. Pagkatapos ay ipapadala kita, at alisin ang lahat ng mga pag-aalala sa hinaharap para sa aking kapatid. Nagsalita si Sandro ng salita por salita, at ang bawat salitang binibigkas niya ay tila naging isang sledgehammer na dumurog sa dibdib ni Dante, na naging dahilan upang maging mas mapatla ang ekspresyon ni Dante. Sa huli, tuluyan nitong winasak ang kalooban ni Dante na lumaban. Pumalakpak. Bumagsak ang katawan ni Dante sa isang kalabog. Lumuhad talaga siya sa sahig at ibinaba ang kanyang marangal na ulo, pagkatapos ay sinabi niya na may bahagyang nanginginig na boses. Patawarin mo ako, Lord. Nagbibiro lang ako kanina. Iyong unfilial son of mine actually dared offend the brother of you, Lord. He deserves death kahit 100 beses siyang namatay. Lord, ako po ang hindi nagturo ng mabuti sa anak ko, ako po ang hindi nagturo ng mabuti sa anak ko. Sa kasalukuyan, si Dante ay wala sa pagmamataas ng isang ika-6 na antas ng Void Prying Stage Martial Artist at ang Vice-Presidente ng Jade Magnolia Trading Company. Sa kasalukuyan, para siyang aso na ikinakaway ang buntot habang nagmamakaawa. Sa harap ng kamatayan, tuluyan na niyang tinalikuran ang kanyang karangalan. Para lang mabuhay. Vice President Dante, hindi ito ang sinabi mo kanina. Lumitaw ang pangungutya sa mga sulok ng bibig ni Alvin, at nagkaroon siya ng taos-pusong paghamak para kay Dante. Ang isang marangal na ika-6 na antas ng Void Prying Stage Martial Artist at ang Vice-Presidente ng Jade Magnolia Trading Company ay talagang tinalikuran ang kanyang karangalan bilang isang tao at isang martial artist, lahat para sa kaligtasan. Nakakaawa ang isang taong tulad nito. Nang marinig niya si Alvin, pinigilan ni Dante ang apoy ng galit sa kaibuturan ng kanyang puso na sasabog anumang oras at sinabi niya sa gulat, Kuya Darfield, nagbibiro lang ako kanina, banibiro lang kita. Talaga. Nagbibiro. Medyo nanlamig ang tingin ni Alvin, pagkatapos ay tumawa ng kakaiba. Dahil mahilig magbiro si Vice Presidente Dante. Kuya Zhang, sa palagay ko maaari kang makipaglaro kay Vice President Dante. Sa tingin ko, hindi dapat isipin ni Vice President Dante. Tama, Vice Presidente Dante. Oo. Tumango si Dante sa gulat, hindi siya nang ahas na tumanggi sa sandaling ito. Narinig ni Sandro si Alvin at naunawaan niya ang mga intensyon ni Alvin, at ang mga sulok ng kanyang bibig ay hindi maiwasang mapangiti. Vice President Dante, tama ba? Walang pakialam na tanong ni Sandro. Lord, Dante na lang po ang itawag niyo sa akin, Dante na lang po tawag niyo sa akin. Si Dante ay nagkaroon ng takot na ekspresyon at nawala sa sarili. Mahilig kang mag-joke, di ba? Tanong ulit ni Sandro. Oo. Hindi naglakas loob si Dante at nagmamadaling tumango. Very good. Tumango si Sandro, pagkatapos ay itinaas ang kanyang kamay upang idiin ito sa ulo ni Dante, at kasabay ng panginginig ng katawan ni Dante, dahan-dahan niyang sinabi, kung gayon, magbibiro ako sa iyo, tingnan natin kung sasabog ang ulo mo kapag medyo nabigyan ako ng origin energy. Nanginginig na si Dante sa takot, at nang marinig niya si Sandro, nawalan siya ng malay at direktang bumagsak sa lupa habang sinasabi niya sa nanginginig na boses. Spare me, Lord. Spare me, Lord. I can't take this joke. I can't.
Nanlamig ang tingin ni Sandro, at nawala ng anumang intensyon na ipagpatuloy ang pang-aasar kay Dante, pagkatapos ay tumaas ang kanyang origin energy sa kanyang kanang kamay. Hindi. Matalas ang mga mata ni Dante at nagkataon lang na nakita niya ang eksenang ito, kasabay ng pamumutla ng kanyang mukha, ang kanyang mga paa ay itinulak sa lupa at ang kanyang katawan ay nanginig bago tila nag-transform sa isang agila. Siya flashed off, nagnanais na tumakas. Sa kalangitan, 8,000 sinaunang mammoth na silhouette ang sumugod sa hila. Pero, makakatakas kaya siya? Gusto mong tumakas? Ang mga sulok ng bibig ni Sandro ay napangiti, at sa halos isang iglap, isang layer ng earth and yellow light barrier ang lumitaw sa ibabaw ng kanyang katawan. Sa itaas niya, 6 na sinaunang may sungay na silhouette ng dragon ang nakipaglaban para sa nangunguna na posisyon habang sila ay nag-flutter out. Whoosh! Sa pangitay ni Alvin, ang katawan ni Sandro ay ganap na sumanib sa lupa sa isang iglap bago nawala sa lugar. Kasabay ng pagkawala ni Sandro na ginamit ang kanyang pangatlong antas ng Earth concept sa mga mata ni Alvin, nagpakita siya ng mahigit 10 metro ang layo upang madaling hadlangan si Dante na gustong tumakas. Bang! Bumaba ang palad ni Sandro na may tumataas na origin energy, at sa mga sulok ng origin energy, malabo na makikita ang mga bakas ng earth and yellow halo. Malinaw, ginamit ni Sandro ang ikatlong antas ng earth concept sa strike na ito. Bang! Ang hampas ng palad na naglalaman ng lakas ng 6 na sinaunang may sungay na dragon ay bumaba sa dibdib ni Dante at nagbuga ito ng napakalaking putok. Kaagad, sinundan ni Dante ang yapot ng patriarch ng Shirley, si Lupin, ang kanyang buong katawan ay sumabog, nag-transform sa mga piraso ng laman na tumakip sa kalangitan bago nagkalat sa buong lupa. Patay na patay. Almira. Biglang, narinig ni Alvin ang isang maisla na sigaw, at pagkatapos, si Megan na nakaupo sa harap niya ay biglang lumabas. Ngayon lang napansin ni Alvin na talagang sinusubukan ni Almira na tumakas. Whoosh! Ang figure ni Megan ay kumislap ng maganda, at naabutan si Almira sa isang kisap mata, pagkatapos ay ang 3 talampakang haba ng talam sa kanyang kamay ay ipinadala sa likod ni Almira, diretsyong dumaan. Ang mga tingin ni Megan ay sobrang kalmado habang pinapanood niya si Almira na namatay sa harap ng kanyang mga mata. Si Almira ay karapat-dapat sa kamatayan. Ang 10+ na mga tao na lumapit ng marahas kanina ay nagkalat na ngayon sa buong lugar, patay. Buti na lang ibalik ko itong Fergana horse sa inyong dalawa. Habang nagsasalita si Sandro, pinamunuan niya ang 2 sa Fergana horses na nasamsam sa labanan, pagkatapos ay sumakay sila ni Zoe sa tig-iisa. Samantala, magkahiwalay na sumakay sina Alvin at Megan ng 2 Fergana horse. Ang 4 sa kanila ay tumakbo patungo sa 7-star sword sect. Ang insidenteng nangyari kanina ay hindi nakaapekto sa mood ng 4 na grupo ni Alvin, at lahat sila ay masayang nagkukwentuhan habang dahan-dahan silang sumakay sa kanilang Fergana horse. Ngunit sa kasamaang palad, lahat ng magagandang bagay ay dapat na matapos. Walang kamalay-malay, nakarating na silang 4 sa paanan ng Duby Peak ng 7-star sword sect. Sa labas ng 7-star sword sect. Kuya Alvin, hipag, hanggang sa muli nating pagkikita. Bahagyang ngumiti si Sandro kina Alvin at Megan habang nagpaalam siya. Hanggang sa muli nating pagkikita. Bahagyang ngumiti si Alvin at tumango rin. Kuya Zoe, kung ikaw at si Kuya Zhang ay malaya sa hinaharap, dapat kang bumisita sa akin. Nag-aatubiling ekspresyon si Megan habang nakatingin kay Zoe. Oo naman. Bahagyang tumango si Zoe, at ang kanyang mga mata ay naglalaman ng pag-aatubili. Nang makita nila ang mga figure ni na Sandro at Zoe na nawala sa di kalayuan, binawi ni na Alvin at Megan ang kanilang mga tingin, pagkatapos ay pinaikot ang kanilang mga kabayo upang tumungo sa kwadre sa sekta. Kakapasok pa lang nilang 2 sa kwadre ay may nakita silang isang binata na sumalubong sa kanila. Senior Brother Alvin, Senior Sister Megan. Si Morris iyon. Pagkatapos ng 1 taon na hindi nagkikita, si Morris ay naging mas mature. Morris, nakalusot ka na sa 3 antas ng Origin Core Stage. Napatingin si Alvin kay Morris na may pagtataka. Naaalala ko na nasa unang antas ka pa lang ng Origin Core Stage noong 1 taon.
Paano ka umasenso ng napakabilis? Senior Brother Alvin. Nakikita mo ba ang aking cultivation? Napatulala si Morris. Si Senior Brother Alvin ay mukhang pagod sa paglalakbay at halatang kababalik lang mula sa labas ng sekta, kaya imposibleng malaman ni Alvin ang kanyang kasalukuyang cultivation. Sa madaling salita, napansin ito ni Senior Brother Alvin. Binigyan ni Alvin si Morris ng isang misteryosong ngiti bilang ganti, pagkatapos ay bumaba sa kanyang kabayo at inalalayan si Megan pababa bago sinabi kay Morris, iiwan namin ang aming mga kabayo sa iyo. Tama, kunin mo ito. Ito ay isang maliit na regalo mula sa akin. Naglabas si Alvin ng isang stack ng pilak habang nagsasalita siya. Ito ay isang buong 1,000,000 pilak, at ipinasan niya ito kay Morris. Senior Brother Alvin, hindi ko ito matatanggap. Umiling si Morris sa ngumiti ng tapat. Malalim na sumulyap si Alvin kay Morris, pagkatapos ay nagtanong ng may pagtataka. Hindi ba't inaalagaan mo ang mga kabayo dito at ang pagiging tagapag-alaga ng kabayo para lang kumita ng kaunti pang sweldo? Sapat na ang perang ito para katumbas ng sweldo na nakukuha mo sa pagtatrabaho dito ng maraming taon, bakit ayaw mo? Hinimas ni Morris ang likod ng kanyang ulo. Sinabi sa akin ng nanay ko na kailangan kong umasa sa sarili kong pagsusumikap para kumita ng pera. No gains without pains. Kunin mo na lang para maging sweldo sa pag-aalaga sa ating mga Fergana horses, muling sabi ni Alvin. Nang makita niyang hindi pa rin ito natatanggap ni Morris, agad siyang dumilat. Kung hindi mo tatanggapin, minamaliit mo ako. Nang makita ni Morris si Alvin na nagsasalita hanggang sa ganito, matatanggap lang niya ito, at nagkaroon siya ng pagpapahayag ng pasasalamat. Salamat, Senior Brother Alvin. Hindi masama ang iyong likas na talento, magtrabaho ng husto. Sana ay magkaroon ako ng pagkakataong makita ang araw na magpakita ka ng hindi pangkaraniwang mga resulta. Tumango si Alvin at ngumiti kay Morris, pagkatapos ay hinawakan niya ang kamay ni Megan at umalis sa kwadra bago sumunod sa daanan ng bundok upang umakyat sa Doobie Peak. Senior Brother Alvin, tiyak na hindi kita pababayaan. Seryoso ang ekspresyon ni Morris habang hawak niya ang pilak sa kanyang mga kamay ng mahigpit, ang kanyang titig na parang bakal. Ipinadala ni Alvin si Megan sa gilid ng chain bridge na patungo sa Arcade Peak, pagkatapos ay tinulungan si Megan na ituwid ang kanyang magandang buhok bago sinabi sa malumanay na boses, Little Megan, bumalik ka na sa iyong master. Mahigit 1 taon na kitang inilayo at siguradong balisa na si Elderby sa ngayon. Nagmadali na kami sa aming paglalakbay para sa kalahating araw, kaya't pagod ka na sa kalahating araw. Okay. Masunuring tumango si Megan, pagkatapos ay humakbang papunta sa chain bridge at umalis ng mabagal. Binawi ni Alvin ang kanyang tingin nang makita niyang nawala ang figure ni Megan sa kanyang mga mata. Hindi siya bumalik sa Megrez Peak, ngunit sa halip ay tumungo sa tuktok ng Doobie Peak. May mga bagay na kailangan niyang harapin sooner or later. Woody. Ang mga sulok ng bibig ni Alvin ay lumulutang sa isang maliit na ngiti. Pagkarating niya sa trade hall sa tuktok ng Doobie Peak, si Alvin ay walang nakitang bakas ni Woody, kaya lumapit siya sa isang disipulo sa loob ng korte at nagtanong. Senior Brother, alam mo ba kung saan nagtatanim si Woody? Ang disipulong ito sa loob ng korte ay lumingon, at ang kanyang mga mag-aaral ay nagsikip nang makita niya si Alvin. Alvin. Malinaw na nakilala niya si Alvin. Huminga ng malalim ang alagad ng inner court. Noong araw na iyon, naruroon siya noong si Alvin ay nasugatan ng husto at na-knockout ni Woody. Sa kasalukuyan, si Alvin ay nawala sa loob ng 1 taon, at ngayon ay nagkusa na hanapin si Woody. Ang layunin ni Alvin ay maliwanag. Para maghayganti kay Woody. 306 na po. Alvin, ikaw. Hindi pa natatapos sa pagsasalita ang disipulo sa loob ng korte nang humihigpit ang kanyang mga mag-aaral at ang kanyang tingin ay bumaon sa likod ni Alvin na para bang siya ay isang bagay na tumama sa kanya ng takot. Kasunod nito, bago pa man makapag-react si Alvin, umalis na siya sa takot. Parang kung tatayo pa siya ng ilang sandali sa tabi ni Alvin, makakatagpo siya ng isang uri ng sakuna.
Ang mga aksyon ng disipulo sa loob ng korte ay naging sanhi ng pagkatulala ni Alvin, pagkatapos ay tumalikod siya. Nang tumama ang kanyang tingin sa malayo, napansin niyang dalawang tao ang nagkataong naglalakad na magkabalikat habang paakyat sila sa tuktok ng Doobie Peak. Woody. Wala man lang akong ginawa at dinala ka sa akin ng swerte. Ang mga sulok ng bibig ni Alvin ay gumulong sa isang malamig na ngiti. Ang mga taong nagpakita sa kanya ngayon ay tiyak na sina Woody at Fanjian. Samantala, napansin din ni Woody at Fanjian si Alvin, at pagkatapos nilang maglakad, ang mga tingin ni Woody ay naglalaman ng nakakatakot na lamig habang sinasabi niya sa malamig at walang malasakit na boses, Alvin. Noong nakaraang taon, wala siyang narinig na anumang balita tungkol kay Alvin, kaya alam niyang nasa labas pa rin ng sekta si Alvin at hindi pa bumabalik. Habang tumatagal ay mas lalong hindi mapalagay ang loob niya. Natatakot siya na si Alvin ay manatili sa labas ng sekta ng masyadong matagal, at kapag bumalik siya, ang cultivation ni Alvin ay malalampasan siya. Pagkatapos ng lahat, ang likas na talento ni Alvin ay makikita ng lahat. Kapag nag-mature na si Alvin sa isa pang 2 o 3 taon, imposible na siyang maging kapareha ni Alvin. Ngayong nakita niyang bumalik na si Alvin, kasabay ng pagkaga ng loob niya, muli niyang pinukaw ang layuning pumatay kay Alvin. Saganang kanya, sa pamamagitan lamang ng pagpatay kay Alvin ay maaalis niya ang anumang mga alalahanin sa hinaharap. Woody. Nang harapin ang mga panunokso ni Woody, ang reaksyon ni Alvin ay hindi naiiba kay Woody at ang kanyang mga mata ay naglabas ng nakakatakot na malamig na liwanag. Siya ay umakyat sa tuktok ng Doobie Peak ngayon para lang sa kapakanan ng paghahanap kay Woody. Ngayon, ibinigay na ni Woody ang kanyang sarili sa mga kamay ni Alvin, at pinahintulutan siyang magtipid ng kaunting pagsisikap. Hiniram ni Fanjian ang lakas ni Woody para tumikim at sabihing, "Emph. Alvin, nasaktan ka ng husto at na-knockout ng Kuya Lantern ko sa huling pagkakataon, at nangangahas ka pa ring maging mayabang sa harap ng Kuya Lantern ko ngayon." Fanjian. Si Alvin ay kalmadong tinitigan si Fanjian, at isang ekspresyon ng nakakatuwang ngiti ang bumungad sa kanyang mga mata. Sa tingin mo ba, sa redyalong ito ni Woody, wala akong magagawa sa iyo? Ikaw. Bahagyang namutla ang mukha ni Fanjian at hindi niya maiwasang umatras ng 2 hakbang, dahil labis siyang natatakot na baka bigla siyang atakihin ni Alvin. Nang sadyang kutsain ni Alvin si Fanjian. Ang kanyang matinding espiritual na lakas ay biglang nanginag. Napansin niya na si Woody ay muling kumilos para salakayin siya ng may pagtataka, dahil si Woody ay tila naging isang bulk zone ng hangin na tumama sa kanya. Bahagyang nanlamig ang tingin ni Alvin at lumubog ang kanyang mukha, pagkatapos ay bahagyang nanginginig ang kanyang mga binti habang bahagya niyang iniiwasan ang hampas ng palad ni Woody. Whoosh! Ang hampas ng palad ni Woody ay halos tumama sa damit ni Alvin habang ito ay dumaan. Alvin, natural na talento ka talaga. 1 taon na lang at talagang nakalusot ka na sa 9 na antas ng Origin Core Stage. Habang pinagmamasdan niya ang 120 sinaunang mammoth na silhouette na lumitaw sa itaas ng Alvin, ang mga sulok ng bibig ni Woody ay kumulot sa kakaibang ngiti. Naglunsad siya ng sorpresang pag-atake kay Alvin para lamang sa pagpaparinig sa kanya. Kung hindi, imposibleng makaiwas si Alvin. Sa tingin mo ba ang lahat ay katulad mo, hindi sumusulong ng isang maliit na piraso pagkatapos ng 1 taon? Naiinis na sabi ni Alvin. 9 na antas ng Origin Core Stage. Ang salungatan ni Alvin at Woody ay lumikha ng isang kaguluhan. Hindi nagtagal, ang karamihan ng mga disipulo ng Inner Court ng 7-Star Sword Sect na malapit sa trade hall sa tuktok ng Doobie Peak ay napalibutan lahat upang panoorin ang paglalahad ng eksena. Si Alvin. Si Alvin ay nawala sa loob ng 1 taon at sa wakas ay bumalik. Si Alvin ay aktwal na nakapasok sa 9 na antas ng Origin Core Stage. Ang kanyang likas na talento ay talagang napakapangit. Oo. Sa ganoong likas na talento, hindi mahirap lampasan si Senior Brother Woody sa 1 o 2 taon. Mukhang malaking kapahamakan ang dinala ni Senior Brother Woody sa kanyang sarili. Ang pulutong ng mga alagad sa loob ng korte ay nagbulungan sa talakayan.
Saganang kanila, hanggat si Alvin ay hindi umakyat sa arena ng buhay at kamatayan at patuloy na naglilinang ng maayos sa loob ng 1 o 2 taon, at sa oras na iyon, ganap niyang magagawang madaling wasakin si Woody. Ngayon, medyo kulang pa siya. Ang mga salita ng mga disipulo sa loob ng korte ay pumasok sa mga tainga ni Woody at naging sanhi ng paglubog ng kanyang mukha, at ang kanyang mga mata ay naglabas ng nakakatakot na malamig na mga ilaw. Ang pinakakinatatakutan niya ay ito mismo. Alvin. Bumaba ang nakakatakot na tingin ni Woody kay Alvin habang sinasabi niya sa mahinang boses. Matagal ko nang narinig ang tungkol sa kakayahan mong talunin ang isang mas malakas na kalaban na may mas mahinang lakas. Ngayong nalampasan mo na ang 9 na antas ng Origin Core Stage, sa palagay ko hindi ka matatakot kahit nalaban sa isang first level na Nascent Soul Stage na martial artist, tama ba? Walang pakialam na sinabi ni Alvin nang marinig niya si Woody, first level Nascent Soul Stage martial artist. Wala akong alam sa iba, ngunit kung ikaw iyon, Woody, natural na hindi ako natatakot. Mabuti. Nagsimulang tumawa si Woody, tumawa sa isang mayabang at walang pidgel na paraan. Dahil ganoon iyon, kung gayon, ikaw ba, Alvin, ay nangangahas na makipaglaban sa akin, Woody, sa arena ng buhay at kamatayan hanggang sa isa na lamang ang natitira. Life and Death Arena. Ang nakapalibot na pulutong ng mga nanunood sa loob ng court na mga disipulo ay nagkagulo nang marinig nila si Woody. Nagsalubong ang mga kilay ni Alvin. Bakit ako aakyat sa arena ng buhay at kamatayan kasama ka? Kumunat ang noo ni Woody, pagkatapos ay humakbang pasulong habang siya ay nag-provoke gamit ang malamig na boses, ano? Ikaw, Alvin, ang sikat na henyo sa martial daw ng ating 7-star sword sect, ang henyo sa martial daw na kayang talunin ang isang mas malakas na kalaban na may mahinang cultivation. Ngayong nakalusot ka na sa 9 na antas ng stage, ikaw pa rin ang 9 na antas ng street. Umakyat sa arena ng buhay at kamatayan kasama ko, isang first level na Nascent Soul Stage martial artist. Kanina, sinong nagsabing hindi siya natatakot sa akin, itong first level Nascent Soul Stage martial artist? Ano? Ngayong narinig mong hinahamon kita na umakyat sa arena ng buhay at kamatayan, natatakot ka? Habang tinitingnan niya si Alvin na ang ekspresyon ay naging hindi magandang tingnan sa sandaling iyon, ang pangungutya sa mga sulok ng bibig ni Woody ay naging masiksik. Mukhang may mga taong magaling lang magyabang. Yet at the critical moment, there instead po IES. Si Kuya Lanten, bukod sa magaling magyabang, ano pa ang magaling nitong si Alvin? Anong pambihirang henyo sa martial daw ng 7-star sword sect natin? Ayon sa akin, siya ay ganap na basura at hindi karapat-dapat na banggitin. Tinyog man ni Fanjian si Woody sa tamang sandali at tinapakan ang karangalan ni Alvin. Fanjian. Ang mga mata ni Alvin ay tila nagliliyab habang nakatingin kay Fanjian at malamig na sinabi, sabi mo magaling akong magyabang. Okay. Ako, si Alvin, ang basura sa iyong mga mata, hinahamon ka sa isang labanan sa arena ng buhay at kamatayan. Maglakas loob ka ba? Ang mga salita ni Alvin ay naging dahilan upang ang lahat ng mga disipulo sa loob ng court na naruroon ay tumingin kay Fanjian na may kakaibang tingin. Tama. Ikaw, Fanjian, ay nagsabi na si Alvin ay magaling lamang sa pagmamayabang, at isang basura na wala nang magagawa pa. Ngayon, hinamon ka ni Alvin sa isang labanan sa arena ng buhay at kamatayan. Ang lakas ng loob mo. Ang mga salita ni Alvin ay naging dahilan upang hindi makapagsalita si Fanjian. Hindi pa banggitin na si Alvin ay nakalusot na sa 9 na antas ng Origin Core Stage ngayon, kahit 1 taon na ang nakalipas, pakiramdam niya ay hindi pa rin siya katapat ni Alvin na hindi pa nakakalusot. Paano siya mangangahas na tanggapin ang hamon ni Alvin na umakyat sa arena ng buhay at kamatayan? Ano? Don't dare. Ang titig na binaril ni Alvin kay Fanjian ay nagdulot ng labis na pang-aalipusta at paghamak. Ikaw, Fanjian, ay nagsabi na bukod sa magaling akong magyabang, wala akong ibang magaling, at sinabi mo pa na ako, si Alvin, ay basura. Ngayon, hindi ka man lang nangangahas na sumang-ayon sa hamon ng buhay at kamatayan ng isang basurang tulad ko.
Sinasabi mo ba sa lahat ng naruroon na ikaw, Fan Jian, ay mas mababa pa sa basura? Ikaw, Fan Jian, ay mas mababa pa sa basura. Ang mga salita ni Alvin ay pumasok sa tenga ni Fan Jian at naging sanhi ng pamumula ng kanyang mukha. Nagngangalit siya at walang ibang hiniling kundi ang pumayag sa hamon ni Alvin at umakyat sa life and death area para labanan si Alvin. Sa huli, daig pa rin ang kanyang katwiran ang kanyang simbuyo. Ngumisi si Fan Jian nang mapansin niya ang mga tingin ng nakapaligid na pulutong ng mga disipulo sa loob ng court na lalong naging kakaiba. Alvin, huwag mong ibahin ang usapan. Ngayon, si Kuya Lantern ang nag-imbite sa iyo na lumaban muna sa arena ng buhay at kamatayan. Kung maglakas loob kang pumayag sa hamon ni Kuya Lantern, paano kung ako, si Fan Jian, ay sumang-ayon sa iyong hamon? Oo naman, ang mga salita ni Fan Jian ay nagdulot ng isang alon ng paghamak. Masyadong walang hiya si Fan Jian. Malinaw niyang alam na imposible para kay Alvin na maging katapat ni senior brother Woody, ngunit inuudyukan pa rin niya si Alvin na sumang-ayon sa hamon ni Woody. Eksakto, kapag pumayag si Alvin sa hamon ni Woody, ang mamamatay ay tiyak na si Alvin. Kung gayon, kahit na pumayag siya sa hamon ni Alvin, sa oras na iyon, imposible nang mabuhay si Alvin. Sa huli, hindi na niya kailangang labanan si Alvin sa arena ng buhay at kamatayan. Kung ako si Alvin, hihilingin kong labanan muna si Fan Jian sa arena ng buhay at kamatayan, pagkatapos ay labanan si Woody, at tingnan kung maglakas loob ang Fan Jian na ito o hindi. Masiglang nag-usap ang karamihan ng mga disipulo sa loob ng korte ng 7-Star Sword Sect. Ano? Alvin, hindi ba't sobrang yabang mo kanina? Huwag kang maglakas loob ngayon. Hindi pinansin ni Fan Jian ang nakapaligid na talakayan, gamit ang isang nakakatuwang titig upang titigan si Alvin habang siya ay nanunukso. Fan Jian. Ngumisi si Alvin. Maaari akong sumang-ayon sa iyong kahilingan. Ngunit, hindi masama ang mungkahi ng isa sa mga nakatatandang kapatid na lalaki sa loob ng korte. Hanggat sumasang-ayon ka sa aking hamon, maaari akong sumang-ayon sa hamon ni Woody. Ngunit, ako, si Alvin, gustong makipaglaban muna sa iyo, Fan Jian, sa arena ng buhay at kamatayan. Pagkatapos ng laban nating dalawa, lalabanan ko si Woody sa life and death arena. Si Alvin ay tumingin ng malalim kay Fan Jian. Ikaw. Bumaba ang mukha ni Fan Jian at pinandilatan niya ang disipulo sa loob ng korte na nagpasulong ng mungkahi na ito, pagkatapos ay bumaba muli ang kanyang tingin kay Alvin. Alvin, huwag mong kalimutan na si Kuya Lantern ang unang humamon sa iyo ngayon. First come first serve? Ako, Fan Jian, ay hindi lalaban kay Kuya Lantern. Haha! Hindi napigilan ni Alvin na matawa. Fan Jian, sa buong buhay ko, marami na akong nakitang walang hiyang tao, pero wala pa akong nakitang taong walang hiya gaya mo. Hindi ka nila kayang hawakan ng kandila. Ang mga salita ni Alvin na tila papuri, sa halip ay naging sanhi ng pakiramdam ni Fan Jian na hindi maihahambing na hindi kaaya-aya sa pandinig ng marinig niya ito. Ang nakapaligid na pulutong ng mga disipulo sa loob ng court ay hindi napigil ang humagalpak ng tawa. Lubos silang sumang-ayon sa sinabi ni Alvin. Kung hindi ka maglakas loob, sabihin mo na. Pero nagpapanggap ka pa rin na marangal dito. Sa tingin mo ba, Fan Jian, talagang hindi nakikita ng ibang mga alagad na naroroon dito ang iyong kaduwagan? Nakakatawa. Ang mga sulok ng bibig ni Alvin ay gumulong sa isang bahagyang nakakatuwang ngiti habang nagsasalita siya ng matatalas na salita. Alvin, mukhang hindi ka maglakas loob na tanggapin ang hamon ni Kuya Lantern. Ang mukha ni Fan Jian ay walang kapantay na malungkot habang siya ay nanunuya bilang ganti. Dahil ganito ito, kung gayon hindi na kailangang ako, si Fan Jian, na sumang-ayon sa hamon ng isang duwag na tao. Gayunpaman, Alvin, sa tingin mo ba ay walang magagawa si Kuya Lantern sa iyo kung hindi ka aakyat sa arena ng buhay at kamatayan? Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.